Mr. Silent Channel. Ang muling pagsilang. Chapter 161 hanggang 170. Naniniwala akong ikaw ang tanga, kumpiyansa na sabi ni Liu Ming, hindi ko pa rin nakakalimutan kung paano gumuho ang turkey bookstore ni Ming Cheng. Siyempre, kung sa tingin mo, hindi mo masasabing ganyan. Ang sabi, si Liu Mengzin ay masasabi lamang sa kanyang sarili, mag-ingat, mag-ingat muli. Ngunit gaano man siya kaingat, hindi niya mahulaan ang intensyon ni Hong Dali, kaya't maaari lamang niyang piliin na makipagtulungan, mag-aanunsyo ako sa laro para i-promote ito. Hindi ko lang alam kung ano ang plano ni Master Dali. Sinabi ni Hong Dali, simple lang, gawin mo lang banggitin mo lang sa announcement na mayroon akong espesyal na training ground dito. Kung gayon mas mabuting kumuha ka ng espesyal na server para sa laro, para lang sa mga PK competition, well. Yung tipong mapapanood ng maraming tao. Isa kang business genius. You don't need to tell me. Well, ito ay talagang mabuti. Si Liu Mengzin ay talagang matalino at may malakas na pag-iisip, bumuo ng pinakamahusay na profesional na server, at pagkatapos ay ibenta ang mga upuan upang manood ng laro, at maaari kang kumita ng maliit. Ay hype natin ito at pataasin ang kasikatan. Malamang na maakit ako ng maraming tao kung mag-aalok ako ng bounty para sa kompetisyon. Ang pakikipag-usap sa matatalinong tao ay nakakatipid ng pagsisikap. Nag-thumbs up si Hong Dali, mga puntos. Group battle at individual na laban. Sa individual na laban, ang bawat server ay tutukayin ng pinakamalakas na manlalaro. Ang bounty ay 50,000, ikalawa hanggang ikatlo, 30,000, 4 hanggang 6 o 20,000, 7 hanggang 110,000, ang nangungunang 50,000, ang nangungunang 100 and 500, ang bonus ay doble ang babayaran ko para sa individual. Ito. Napabuntong hininga si Liu Mengzin, at mas lumakas ang pakiramdam ng pagkabalisa, Young Master Dali, itong pera. Bakit hindi mo ito bayaran? Sasamantalahin ko ito, ngunit babayaran mo ito. Masama ang pakiramdam ko. Kalahating halaga iyan, direktang sabi ni Hong Dali, maliit na bagay lang, at hindi mahalaga. Kung gayon ang venue para sa kompetisyon ay ang West Fourth. Paano kung mag-install ako ng ilang malalaking screen sa gymnasium at ang pera ng ticket ay magiging akin? Okay. Gumaan ang pakiramdam ni Liu Mengzin nang marinig niya na sa wakas ay nag-alok si Hong Dali na maningil ng pera. Kahit na ang presyo ng ticket ay 10 yuan. Walang problema sa pagtanggap ng 50,000 katao sa West Fourth Ring Stadium. Ito ay kalahating milyon. Sa kasalukuyan, tila hindi kayang bumili ng maraming pera si Hong Dali. Anyway, sa kanyang kasalukuyang apela, walang magiging problema sa pagpuno ng stadium. Ang epekto ng advertising ay dapat na halata. Ang deal na ito ay win-win. Bagamat hindi pa rin malinaw ang tunay na intensyon ni Hong Dali. Ngunit sa wakas ay tila makatwiran kung ang mga presyo ng ticket ay medyo mas mataas, tila maaari kaming talagang kumita ng maliit na kita. Kung tutuusin, hindi naman talaga gumastos si Hong Dali. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naisip niya lang ito. Narinig ko ang pag-ungol ni Hong Dali doon, ngunit medyo maliit pa ang eksena ngayon. Kukuha ako ng ilang mga patalastas pagbalik ko at ipapadala ang mga ito sa Tianjin Satellite TV. Kung hindi, masisira ang tanda ng mga produkto ni Dolly's ay mga dekalidad na produkto. Zinksen, tawag ni Hong Dali kay Tang Moxon, mayroon ka bang magandang ideya? Masyadong monotonous ang kompetisyong ito. Tang Moxon, prodigal ang iyong specialty. Wala akong magandang ideya. Isipin mo, hindi maganda kung maliit ang eksena. Tumingin si Hong Dali sa paligid at biglang nakita ang cover ng CD ng I-install ang laro, at biglang lumiwanag ang kanyang mga mata, wow, ha. Isa talaga akong aliberga. Henyo. Anong problema? Sinabi ni Hong Dali na ito ay talagang isang magandang ideya. Interesado din si Tang Moxon, halika at sabihin sa akin. Tumawa si Hong Dali at sinabing, Zinksen, gusto mo bang maranasan ito? Isang mahiwagang pakiramdam. Magical. Nag-isip sandali si Tang Moxon at biglang tumingin sa cover ng game disc. Dali, gusto mo ba akong magbihis bilang isang character sa laro? Roleplay. Naunawaan din ni Liu Mengzin pagkatapos na isipin ito, hindi niya maiwasang humanga sa ideya ni Hong Dali, Master Dali, talagang humanga ako. Napakarami mong ideya. Naisip mo. Buong pagmamalaking sinabi ni Hong Dali, dapat itong gawin, magkakaroon tayo ng isang nakamamanghang pagtatanghal pagkatapos. Kaya't ang usapin tungkol sa unang esports ay napagpasyahan na parang ito ay isang biro. Nang umalis si Liu Mengzin, halos masasabing lumulutang siya. Nababalot ng malamig na pawis. Sa katunayan, mula nang iminungkahi ni Hong Dali na makipagtulungan sa kanya, hindi siya sumuko sa pag-iisip tungkol sa layunin ni Hong Dali. Ngunit pagkatapos ng mahabang pag-iisip tungkol dito, hindi ko ito maisip. Muntik na akong magkaroon ng sakit sa isip. Pagsakay ko sa driving seat ng supercar, ang iniisip ko ay ang kahulugan ng mga kilos ni Hong Dali. Pero wala akong maisip. Ganito din ang mga tao minsan. Ang daming bagay na hindi nila maisip, lalo silang nag-aalala. Habang nag-aalala sila, nagiging mas hindi sila mapakali. Kaya lang dahil dito, halos lumingon si Liu Mengzin sa magdamag ng hindi nag-iisip tungkol dito kahit ano pa ang isipin niya, pakiramdam niya ay hindi nakakapinsala sa kanya ang bagay na ito.
Pagkatapos ng lahat, si Hong Dali ang may ideya at nagbigay ng pera. Naakit siya ng maraming katanyagan sa labas ng manipis na hangin, at ang kanyang turnover ay inaasahang tataas ng malaki. Sa kanilang antas, ang pagtaas ng ilang porsyento lamang ay aabot sa milyon-milyon o 10-10 milyong kita. Logically speaking, hindi na kailangan ni Hong Dali na magpadala sa kanya ng ganoong kalaking pabor. Kaya naisip ito ni Liu Mengzin sa kumpanya, sa bahay, habang kumakain, kahit na natutulog at nananaginip. Siya nag-isip tungkol dito sa loob ng 3 buong araw, at ang kanyang buhok ay halos pumuti. Nagulat pa siya sa huling resulta, ito baka gusto lang talaga ni Wu na gumastos ng pera. Ang totoong sitwasyon ay pagkaalis ni Liu Mengzin, tinanong din nitang Moxon si Hong Dali ng parehong tanong. Tumingin sa kanya si Hong Dali na parang tulala, matagal na tayong naglalaro, bakit hindi mo maintindihan? Gusto ko lang mawala ang pamilya ko. Pagkatapos ay kinurot na naman ng gusto ang mukha ni Hong Dali. Shench Building, 16 na palapag, opisina ng Pangulo. Kumusta naman ang pagtatatag ng paaralan? Hinawakan ni Hong Wigyo ang kanyang tubo at tumingin sa mataong tao sa ibaba, naaprubahan na ba ang mga dokumento? Gayon din, natagpuan na ba ang unang grupo ng mga guro? Bumalik kay G. Hong, kinuha ng kalihim ang mga materyales at magalang na sinabi, naaprubahan na ang mga dokumento, at natagpuan na rin ang unang grupo ng mga guro na magtuturo ng mga pangunahing kaalaman. Gayunpaman, hindi sinabi ni Master Dali kung anong tiyak na direksyon ang tatahakin ng paaralan, kaya hindi ako naghanap ng marami. Mga tao. Well, ito ay isang oversight sa aking bahagi. Saglit na nag-isip si Hong Wigyo at sinabi ni Dali na tinawag itong New Lansiang Science and Technology School. Sa palagay ko ay tila naghahabol siya ng karera sa pananaliksik sa agham at teknolohiya, pangunahin sa pagpapaunlad ng network. Ang focus ay dito. Oo nga pala, maaari mong dalhin ang ilan sa iba pang mga aspeto depende sa sitwasyon. Ang iba ay pagpapasya ni Dali. Okay, Mr. Hong, tanong muli ng sekretarya, ang address ay magiging. Saan ito sa labas ng Tianjing Mountain? Siyempre, ito ang pinakamagandang lugar sa ngayon. Tumawa si Hong Wigyo at sinabing, ang munting bastard na ito ay karaniwang mukhang alibughang, at hindi mo masasabi sa akin na wala talaga siyang mabibili. Hindi na kailangan. Ang kapaligiran sa labas ng bundok Tianjing ay elegante at ang lugar ay sapat na malaki. Talagang mainam na magbukas ng paaralan at i-connecta ito sa laboratorio ni Lin Chuyin upang magsagawa ng ilang siyentipikong at teknolohikal na pananaliksik. Oo, bamantong hininga ang sekretarya, na nagpapahayag na siya ay labis na nabigla. Master Dali, well, ang paraan ng paggastos ni Master Dali sa kanyang pamilya ay talagang nakakagulat. Ang Fengyuan Lake ay talagang isang lugar upang makapagpahinga kapag ang Liangshan Water Pond ay itinayo. Ito ay isang magandang lugar para sa bakasyon. Sa tingin ko, ang pagtatayo ng mas maraming bahay ay mas mabuti kaysa sa pagtatayo ng mga high-end na villa. Haha, oo, ang ideya ng munting bastard na ito ay talagang maganda kung palawakin mo ito ng kaunti. Si Hong Wigyo ay isa ring negosyante. Si Hong Dali, na may kakaibang pangamoy, ay nagbibiro lamang tungkol sa tubig sa Liangshan. Pakiramdam niya ay kawili-wili ang ideyang ito, at sinabing, hindi lamang magtayo ng mas maraming bahay, ngunit kapag natapos na ang seremonya ng pagtanda ni Dali, mawawasak ang Fengyuan. Ang tuktok ng burol sa paligid ng lawa ay may butas upang ganap na mapalibutan ng Fengyuan Lake ang tuktok ng burol. Ang mga basura sa lawa ay dapat linisin, at ilang sinaunang kahoy na bangka ay maaaring itayo. Pag-isipan ito, hindi ba ito kahanga-hanga? Oo. Kailangang aminin ng sekretarya na ito ay talagang isang magandang ideya, sa oras na iyon, maaari nating gamitin ang bandila ng orihinal na ekolohiya, at lahat ay maaaring maranasan ang pakiramdam ng pagtitipon sa Liangshan sa pamamagitan ng tubig, sumakay ng bangka, at magsuot ng mga damit kapag nakarating na tayo sa tuktok ng bundok. Sa mga sinaunang kasuotan, nagtitipon ng mga kaibigan upang uminom at kumain ng karne, at maglagay ng malaking bandila dito para maglalaro ng barko, at sa tingin ko ay may mga bisitang maglalaro dito, at sa palagay ko ay may mga bisitang maglalaro dito, at sa palagay ko ay may mga bisitang maglalaro dito. Maging napakapopular. Hahaha, tumawa si Hong Wigyo, itong klaseng bagay. Napakaganda talaga ng epekto. Well, dapat mong bilhin ang lahat ng burol sa bundok Tianjing sa lalong madaling panahon, pati na rin ang mga kalapit na lugar. May kutob ako na tiyak na magkakaroon ng iba pang gamit ang pamilya natin para sa lugar na ito, bagaman hindi ko pa maiisip. Ano ang magagawa niya, ngunit tiyak na magiging kahanga-hanga ito. Okay. Mabilis namang pumayag ang sekretarya. Nga pala, kumusta si Master Wang, na naghuhugas, naggupit at naghihip ng buhok, kamakailan? Biglang tanong ni Hong Wigyo. Master Wang. Sa pagsasalita tungkol sa mahiwagang matandang Mr. Wang, ang sekretarya ay medyo natigilan, si Master Wang ay kasalukuyang napaka-prosper sa crew na iyon. Siya ay isang napaka-profesional na martial arts instructor. Marami na ang mga crew na inalok ko sa kanya ng hard-earned fee na 1,000 yuan sa isang araw para gabayan ang mga galaw, ngunit hindi siya pumayag dahil hindi pumayag si Young Master. Kalmadong tumingkayad habang nasa kamay ang ulo.
Haha, ang walang awa na tao na kumukuha ng 5,000 sa isang buwan ay hindi susuko kahit 1,000 sa isang araw. Hindi rin magawang tumawa o umiyak si Hong Wigyo, ang batang ito mula sa aking pamilya. Kahit ako ay hindi ko maisip ang sitwasyon ng alibughang anak ngayon. Oo nga pala, Mr. Hong, sabi ng sekretarya, paano natin dapat lutasin ang problema sa pagre-recruit ng mga estudyante para sa paaralang pang-agham at teknolohiya na gustong buksan ni Master Dali? Pinag-isipan kong mabuti ang isyo ng mga pinagmumulan ng mga mag-aaral, mabagal na sabi ni Hong Wigyu. Palagay ko hindi ko intensyon na kumita ng pera noong binuksan ko ang paaralang ito, at hindi ko inaasahan na kikita ito. Ito ay isang kawanggawa lamang, at pinakamahusay na mag-recruit ng mas maraming estudyante mula sa mahihirap na bulubunduking lugar. Aba, isantabi na natin to, at least hindi tayo magmamadali hanggat hindi pa nagagawa ang school. By the way, na-release na ba ang budget para sa pagpapatayo ng paaralang ito? Nakalabas na. Sinabi ng kalihim, handa na ang lupa, at ang lupang ito ay halos walang pagkonsumo. Kung ang gusali ay itinayo ayon sa pinakamahusay na mga detalye, ito ay nagkakahalaga ng mga 5 milyon. Ang bawat isa kung gagamit ka ng pinakamahusay na mga bahagi ng kagamitan at iba pang kagamitan, ito ay nagkakahalaga ng mga 10 milyon, kasama ang iba pang mga logro at katapusan. Ang mga istatistika mula sa Departamento ng Accounting ay nagpapakita na hindi hihigit sa 20 milyon ay sapat na. Gayunpaman, sa mataas na antas ng pamumuhunan sa lungsod, ito ay sapat na sa mataas na antas ng paaralan. Ang isang problema sa kasalukuyan ay hindi natin alam ang saklaw ng mga grado na saklaw ng paaralang ito kung ito ay mula junior high school hanggang kolehiyo, malamang na mas mataas ang budget. Mas mataas. Si Hong Wigyu ay hindi nag-alinlangan, magsimula tayo sa isang budget na 30 milyon, mula elementarya hanggang universidad. Maghintay. Biglang nagningning ang mga mata ni Hong Wigyu, ginagawa ito ng munting bastard na ito nang hindi nalalaman. Hayaan mo ako. Gulat na gulat ang sekretarya. Malakas na tumawa si Hong Wigyo, anong uri ng mga talento ang kailangan ng kumpanya natin sa hinaharap? Maaari tayong direktang magbukas ng mga major sa paaralang ito. Network programming, animation design, website construction, database maintenance, at iba pa. Hindi madaling makamit ang mga resulta sa maikling panahon. Sa mahabang panahon, mula sa paaralang ito, sinumang ipinanganak dito ang magiging ganap na gulugod ng ating change company sa hinaharap. Agad na lumuhad ang sekretarya, hinding-hindi na ako makikipagkompetensya kay Master Dali. Sa Tianjin City, ang sobrang alibughang anak ng pamilyang Hong ay magkakaroon ng seremonya sa pagtanda. Isang mukhang amo ang tumingin sa kanyang mayordomo. Oo, sir, naipadala na ang imbitasyon. Magalang na iniabot ng mayordomo ang imbitasyon. Well, tingnan ko. Sa gabi ng ika-28 ng Mayo, ang Yangtze River Golden Cruise Ship. Yangtze River Golden Cruise Ship. Hindi ba ang cruise ship na ito ay medyo maliit? Anuman, kailangan pa rin nating pumunta sa baybayin ng Beijing, kaya dapat nating ituring ito bilang isang 2 araw na holiday. Ang lokasyon oo. Casual na sinulyapan ito ng boss, at pagkatapos ay ang lokasyon ay ganap na nakabukas ang kanyang mga mata sa Fength Road. Narinig mo ba? Ang pamilyang Hong ay bukas palad sa pagkakataong ito. Para sa seremonya ng pagtanda ng sobrang alibughang anak ni Hong Dali, naghatid talaga sila ng isang malaking tangke ng langis sa Fengyuan Lake. Iyon ay isang higanting barko na may 10,000 tonelada. Ako, hindi ko talaga alam kung paano niya ginawa iyon. Paano ko hindi malalaman ang ganoong kalaking balita? Sinasabi na ang gastos sa kargamento lamang ay 10 milyon. Ito ay dahil ang Fengyuan Lake ay konektado sa Grand Canal sa Tianjin City, kung hindi ay mas mahal ito. Mahal. Naninira si Hong Dali. Kanyang kapalaran. At sinisira din ni Hong Wigyu ang kanyang kapalaran. Nako, walang paghahambing. Malaking bagay na siguro ang magpadala ng signal sa lahat. Kung sino man ang maglalakas loob na hawakan ang buhok ni Hong Dali, malamang nalalabanan siya ni Hong Wigyu hanggang kamatayan. Kalokohan yan. Ang venue para sa coming of age ceremony lang ay nagkakahalaga ng 10 milyon. Makikita ng tanga na ito kung gaano kamahal ni Hong Wigyu si Hong Dali. Well, hindi talaga siya kasing galing niya sa trabaho. Huwag tayong mainggit at magselos. Hindi ito magkapareho. Sa paligid ng Fengyuan Lake. Tingnan mo, nanay, bakit may malaking barko doon? Huwag kang tanga, ang Fengyuan Lake ay kasing laki lang nito at may napakalaking barko. Talagang napakalaking barko. Mama, sinasalakay ba ng mga dayuhan ng lupa? Paano napunta rito ang isang malaking barko? Ewan ko, baka may nagdala. Nako, hindi natin naiintindihan ang mundo ng mga mayayaman. Mom, pwede ba tayong umakyat at tingnan? Siyempre hindi mo nakita na napakaraming tao sa baybayin ng lawa, hindi sila nangangahas na umakyat. Oh, okay. Sa laboratorio ni Lin Chuyin sa junction ng West 4th Ring Road at North 2nd Ring Road sa Tianjin City. Well, ito ba ang seremonya ng pagdating ng edad ni Hong Dali? Ang boses ni Lin Chuyin ay kalmado gaya ng dati, at sinabi niya sa isang nasuspine na telepono sa laboratorio, okay, naiintindihan ko, pupunta ako pagdating ng oras. Nangako si Lin Chuyin.
Nang oras na para dumalo sa seremonya ng pagdating ng edad ni Hong Dali, ang kanyang ama sa telepono ay agad na nabigla, Hatsuyin, pupunta ka ba talaga? Mukhang hindi ka nakikibahagi sa mga magugulong aktibidad na ito, tama? Kaibigan ko si Hong Dali. Kaya pupunta ako. Mahinahong sagot ni Lin Chuyin, pagkatapos ay pinatay ang telepono at ipinagpatuloy ang kanyang pananaliksik. Tianjin City, Hanghu Villa District sa Timog Kanlurang Sulok, Villano. 16. Pag-aari ito ng kanyang lola. Hindi ko alam kung anong klaseng kamalasan ang mayroon ng alibughang si Hong Dali. Talagang nakagawa siya ng napakalaking seremonya ng pagdating ng edad. Ngayon ay alam na ito ng buong Tianjin City. Gumastos ng malaking pera ang aking ikalimang tiyuhin para sa seremonya ng pagdating ng edad ni Hong Dali. Mahigit 10 milyong yuan ang ginugol para sa transportasyon ng cruise ship papunta sa Fengqiuan Zero. Alam ko kung gaano ito kabigat. Mga truck at 20 helicopter ang ipinadala. Galit na sumandal si Hong Anbao sa sofa at patuloy na sinasabing pinagalitan niya, napakasayang mo, napakaraming pera mo at wala kang mapaggastos. Bakit ang dami mong iniisip? Ang ama ni Hong Anbao, si Hong Jianye, ay humawak ng isang baso ng red wine, pinag-cruise ang kanyang mga paa at mahinahong sinabi, mas nababahala ako kay Wigyo. Ito ay para makita natin, hehe, napakalaking seremonya ng coming of age. Sinumang gustong hawakan si Hong Dali ay pinag-isipan ito ng mabuti. Dahil malapit na ang family meeting, binibigyan niya tayo ng warning light. Masungit na sinabi ni Hong Anbao para lang hindi masyadong mapahiya si Hong Dali sa family meeting. Nagpakita siya ng ganyang trick, kahit talagang sayang si Hong Dali, walang maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa kanya sa family meeting. Higit pa rito, kung ihahambing sa kasalukuyang sitwasyon, hindi alam ni Hong Dali kung swerte lang ba siya o talagang pinaghirapan niya. At least nagawa niya ang maraming pera. Haha, pagdating ng mga sundalo, ang tubig ay matatakpan ng lupa, nakangiting sabi ni Hong Jianye, kahit na makapasa siya sa pagsubok, mas magiging alibugan lang ito sa hinaharap. Ang dami ng benta ng iyong inuming menyo ay bumawi ng malaki sa nakalipas na 2 araw, bagaman hindi pa rin ito tulad ng inaasahan. Gayunpaman, napaka-promising pa rin na makapasok sa nangungunang 3 sa mga kabataang ito. At narinig ko na ang mga taong ito ay pumirma sa nangungunang 3 henerasyon. Na plano nilang dagdagan ang bilang ng mga pwesto sa 5, sinasabing mayroong 2 tao sa nakababatang henerasyon na napakahusay, kahit ano, panatilihing 5 at labanan ang 3. Oo, alam ko. Tumango si Hong Anbao, basta makuha ko ang pondo ng pamilya at palawakin ang negosyo, tiyak na mas gaganda pa ang benta ng kumpanya ko. Tatay, dapat ba tayong mag-isip ng gagawin kay Hong Dali? Hindi magandang bagay na hayaan siyang umunlad ng ganito. Magandang ideya ito, kaya huwag mag-alala tungkol dito. Haha, don't worry, naisip ko na lahat. Oo, nagkaayos na tayo. Humigop ng alak si Hong Jianye at sinabing, hindi kami nangangahas na kumilos laban kay Hong Dali, ngunit hindi ba't ang mga tao sa paligid niya ay nangangahas na gawin ito? Ang mga sumunod na araw ay tahimik at payapa. Kaarawan ni Hong Dali, ika-28 ng Mayo. Wahahaha. Tapos na ang school. Sa sandaling tumunog ang kampana, iniunat ni Hong Dali ang kanyang katawan at tumayo kasama ang maliit na tigre na Gundam sa kanyang mga bisig, naiinip na ako, lumabas tayo at maglaro. Kuya Dali, coming of age ceremony mo ngayong gabi, pupunta tayong lahat, hehe, tawag ni Ling Yi mula sa likuran. Pupunta ang lahat, haha, see you tonight. Niyakap ni Hong Dali si Gundamer at tumakbo palabas. Ang mga estudyante sa mga sumunod na klase ay nagsabing may inggit, nako, para sa isang seremonya ng pagdating ng edad, napakalaking barkong pang-cruise ang dinala rito. Talagang walang katulad ito. Oo, nakapasa ako sa 10 sa unang 2 araw. Para sa aking ika-8 kaarawan, nagpabook lang ako ng isang hotel. Direktang inihatid ni Brother Dali ang cruise ship. Masyadong malaki ang pagkakaiba. Huwag kang magbuntong hininga. Mas vulnerable ang mga tao kaysa sa iba. Mas seryosong umuwi muna at maglinis. Kaya't ang lahat ng mga mag-aaral ay nag-impake at umuwi, naghahanda na dumalo sa seremonya ng pagdating ng pagtanda ni Hong Dali sa gabi. Speaking of which, hindi mga ordinaryong tao ang mga maimbitahan. Hindi sila sikat sa Tianjin City, at hindi man lang sila nagkaroon ng pagkakataong puntahan siya. Tel ang Lana. Ngunit sinabi niya na kalalabas lang ni Hong Dali sa silid-aralan, at si Tang Moxon ay naghihintay na doon na nakangiti. Nang makita niya si Hong Dali na papalabas, agad siyang lumapit sa kanya at nakangiting sinabi, Dali, ngayong gabi ang seremonya ng iyong adulto, ano ang gusto mong sabihin? Siyempre. Itinaas ni Hong Dali ang kanyang mga kamay at sumigaw ng malakas, sa wakas ay naging malaking gastusin na ako. Napaluha si Tang Moxon, dapat hindi ko na tinanong ang tanong na ito. Oo. Tingnan mo ang mga mata ng mga tao sa paligid. Sabay silang lumabas ng gate ng school at sumakay sa may pakpak na anghel na naghihintay sa pintuan. Nagtanong si Hong Dali dahil sa ugali, Xiaoyi, mayroon bang magandang balita sa nakalipas na 2 araw? Kadalasan pagkatapos niyang itanong ang tanong na ito, magsisimula na sana si Ling Xiaoyi na magulat tungkol sa pag-unlad ng iba't ibang bagay sa panahong ito, ngunit hindi niya inaasahan na walang kilusan ngayon.
Habang may ginagawang kakaiba si Hong Dali, tumalikod ang driver na si Wang Minggayo at sinabing, Master Dali, si Miss Xiaoyi parang may nangyari sa bahay, at nagmamadali siyang umalis. Gusto ko sanang magtanong, pero hindi ko naisip ito ng mabilis. Hintayin mo ang young master na magdesisyon. Ano ang nangyari sa pamilya ni Xiaoyi? Kumunot ang noo ni Hong Dali at nagtanong, bakit napaka-urgent? Sabi ni Tang Moxon, karaniwang napaka-steady ni Sister Xiaoyi. Malaking bagay talaga na paalisin siya ng ganoon kadali. Dali, pakiusap. Kung pag-uusapan, kasama si Ling Xiaoyi upang alagaan ang mga bagay-bagay, talagang nakakatipid si Hong Dali ng maraming problema. Ngayon na si Ling Xiaoyi ay may ginagawa sa bahay, siya, ang young master, ay natural na kailangang alagaan ito. Kaya kinuha lang ni Hong Dali ang kanyang cellphone, hinanap ang numero ng telepono ni Ling Xiaoyi at direktang idinial ito, Xiaoyi, anong nangyayari? May narinig akong nangyari sa iyong pamilya. Naiiba sa kanyang karaniwang malambing at mahinahong tono, sa pagkakataong ito ang boses ni Ling Xiaoyi ay halatang umiyak, Young Master, tulungan mo ang kapatid ko, tulungan mo ang kapatid ko. Malinaw na nakatagpo siya ng isang napaka-problema na bagay, kung hindi, sa antas ng pabor niya ngayon kay Hong Dali, natural, hindi siya magmamadali. Inilapit ni Tang Moxon ang kanyang tenga sa telepono, at nang marinig niya ang sigaw ni Ling Xiaoyi, agad siyang nabalisa, si Sister Xiaoyi ay nababagabag sa gulo. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Mabilis na inaliw siya ni Hong Dali, Young Master, wala ba ako dito? Ano ang nangyayari? Noong una ay gusto niyang magtanong ng mabuti, ngunit pagkatapos na mag-isip tungkol dito, nagbago ang isip niya, nasaan ka? Mas mabuting hanapin kita. Ako. Nag-isip sandali si Ling Xiaoyi at sa wakas ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, Young Master, hindi ko masabi. Banal na tae. Matapos marinig ang mga salita ni Ling Xiaoyi, biglang nanlumo si Hong Dali at sumigaw, saan namin hindi masasabi sa iyo? Hindi, sabi ni Ling sa kabilang panig ng telepono. Nag-aalalang sinabi ni Xiaoyi, ngayon ang malaking araw para sa seremonya ng pagtanda ng Young Master. Naipadala na ang mga imbitasyon at handa na ang venue. Walang masama sa aking panig. Hindi ko palalampasan ang gabing ito. Hihingi ako ng tulong bukas. Master, tulungan mo ako. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, ibinaba niya ang telepono. Hong Dali, damn it, hindi mo gagawin ito. Tumayo si Hong Dali at galit na sinabi, tinatrato mo talaga ang alibughang sarili mong pagkain. Ganon ba ako ka-unreliable? Bakit hindi mo ako sundan kung may mali? Sabihin mo sa akin, saan ko ilalagay ang mukha ko? Matapang din na tumanggo si Tang Moxon, oo, okay lang. Kung wala kang pakialam sa isang bagay na nangyayari sa iyong mga nasasakupan, hindi ka magiging isang kwalipikadong aliberga, at ikaw ay minamaliit. Uncle Wang. Sabi ni Hong Dali sa driver na si Wang Minggayo, tingnan ang kasalukuyang lokasyon ng telepono ni Xiaoyi. Hindi pa rin ako naniniwala. Ano ang maaaring gumawa ng mga tao kaya nalulumbay? Pakinggan ang tono ni Xiaoyi. Ang bagay na ito ay tiyak na hindi maliit. Okay, Master. Agad na kinuha ni Wang Minggayo ang telepono at nag-dial ng numero, Director Zhang, okay ka ba kamakailan? Tumawa ang nasa telepono at sumagot, kaya lang. Well, bakit mo, Mr. Wang, naisipan mong tawagan ako ngayon? Hindi mo ako tinawagan. Bakit, kung mayroon ka, tutulungan kita? Nakangiting sabi ni Wang Minggayo. Wang Ju, hindi kita hinahanap, ito ang aking young master na si Dali. Sabi niya at inabot ang phone kay Hong Dali. Master Dali. Si Zhang Haiyang, ang deputy director ng police station sa kabilang panig ng telepono, ay bumulong-bulong, at biglang sumigaw, Master Dali, ang tinutukoy mo ay si young Master Dali, ngunit iyon. Humalaklak si Hong Dali at nagsabi, ngunit sino ito? Si Zhang Haiyang sa kabilang panig ng telepono ay agad na bumuhos ng malamig na pawi sa kanyang noo at maingat na sinabi, okay lang, ayos lang, Master Dali, hindi ko inaasahan na ikaw ang naghahanap sa akin. I wonder kung may magagawa ba ako para sa iyo. Ang pamilyang Hong, kung saan kabilang si Hong Dali, ay halos lahat ng nangungunang pinuno sa negosyo at politikal na mga bilog. Hindi lamang nila kayang takpan ang langit gamit ang isang kamay, maaari nilang gawin siyang ganap na makinang, si Zhang Haiyang, ang Deputy Director ng Public Security Bureau. Dahan-daang sinabi ni Hong Dali, tama, mayroon akong isang napakahusay na manager na nagngangalang Ling Xiaoyi. May nangyari sa bahay, ngunit hindi niya sinabi sa akin kung ano ang nangyari. Tio Zhang, tulungan mo akong suriin ang kasalukuyang lokasyon ng kanyang mobile phone. Ang lokasyon. Okay. Hindi malaki ang kahilingang ito, kaya natural na hindi nang ahas na tumanggi si Zhang Haiyang, at mabilis na sinabi, okay, walang problema, aayusin ko ito sa loob ng 10 minuto. Salamat, Tio Zhang, Hong. Nakangiting ibinaba ni Dali ang telepono. Sa oras na ito, lumingon ang driver na si Wang Minggayo at nagtanong, Guro, 3 oras na lang bago magsimula ang seremonya ng pagtanda. Bakit hindi tayo bumalik at maghanda muna? No rush, Hong Dali sniffed, si Xiaoyi ay walang natanggap na balita. Wala rin ako sa mood. Kung tutusin, matagal ko na siyang nakasama at medyo mabait siyang tao.
Hindi ko naman siya basta-basta napapansin, di ba? Tama iyan. Narinig ni Wang Mingyo ang sinabi ni Hong Dali sa kanyang puso. Mainit-init. Kung tutusin, walang nagnanais na ang taong pinaglilingkuran nila ay isang walang puso at hindi mabait na puting mata na lobo. Maya-maya, tumunog ang cellphone. Matapos sagutin ni Hong Dali ang tawag, dumating ang boses ni Zhang Haiyang, Master Dali, natagpuan namin ito. Ang huling lugar kung saan lumabas ang numero ng cellphone ni Miss Ling Xiaoyi ay. Nasaan na? Sinabi ni Hong Dali, sabihin mo lang sa akin, huwag magsinungaling. Ito ay Tianjin Shicheng Prison. Huminto si Zhang Haiyang at sinabing, labis din akong nagulat na lumitaw si Miss Ling Xiaoyi doon, kaya naghanap ako roon. Pagkatapos magtanong ng higit pa, ang resulta ay nasa kulungan ang kanyang kapatid. Ang kapatid ni Ling Xiaoyi ay nasa kulungan. Biglang nabaliw si Hong Dali at nagsabi, holy crap. Narinig kong binanggit niya ang kanyang kapatid. Siya ay 19 na taong gulang at nag-aaral sa high school na kaanib ng Tianjin Normal University. Nasa class 14 siya sa loob ng 3 taon at may matataas na marka. Bakit siya nakakulong? Sa ibang tao nakipag-away. Binugbog siya. Hindi. Si Zhang Haiyang ay sobrang nanlumo, kung ito ay isang maliit na bagay na ganoon, kakamustahin ko na lang siya at palabesin siya. Hindi ako nangangahas na bitawan ang iba pang mga bagay. Posible bang pumatay ng tao? Si Hong Dali ay talagang natigilan sa pagkakataong ito, isang bagay sa buhay. Dapat mong bilasan at sabihin ito ay magiging balisa sa mga tao hanggang sa kamatayan. Okay, sabi ko, pero sabihin muna natin, Master Dali, huwag kang matuwa. Napalunok si Zhang Haiyang, kapatid ni Miss Ling Xiaoyi, ang kanyang pangalan ay Ling Mufeng. Ang dahilan kung bakit siya pumasok ay dahil kumain siya ng Blue Dream at napilitang pumasok. Blue Dream. Nagtataka na nagtanong si Hong Dali, ano yun? Isang mahiwagang maliit na tableta. Dumating ang boses ni Zhang Haiyang, iyan ang uri ng mahiwagang maliit na tableta, at mayroon itong malakas na pananatili, kaya hindi ako nangangahas na palabisin siya ng madali. Damn it! Nahulog ang telepono sa lupa, maling uminom ng gamot ang batang ito at kinain ang bagay na iyon. Tiuwang, pumunta tayo sa Tianjin Shicheng Prison. Gusto kong makita kung paano kumain ng isang napakabuting batang lalaki ng bagay na ito. Okay. Ang kalidad ng limitadong edisyong mobile phone na ito na nagkakahalaga ng 125,000 yuan ay medyo maganda, napakalinaw pa rin ang boses ni Zhang Haiyang, Master Dali, huwag kang matuwa, Master Dali. Matapos marinig ang buong kwento, nagpahayag din ng labis na galit si Tang Moxon, Sister Xiaoyi. Napakabuting tao, bakit ang kapatid niya ay walang kakayahan? Sa kabutihang palad, narito si Wang Mingyo, at habang pinaandar ang sasakyan, sinabi niya, Guru, pakiramdam ko ang bagay na ito ay hindi kasing simple ng tila. Alam ko, tumanggo si Hong Dali, naiintindihan para sa isang mahusay na mag-aaral na maging pabigla-bigla at nakikipag-away paminsan-minsan, ngunit talagang hindi makatwiran ang pag-inom ng droga. Zinkson, ano sa palagay mo? Ito ay lubhang kakaiba. Sinabi ni Tang Moxon, Dali, hindi mo ba naramdaman na ang oras kung kailan ito nangyari ay masyadong nagkataon? Oo, ito ay ang aking pagdating of age na seremonya. Tumanggo si Hong Dali, karaniwan, kung nahuli kang umiinom ng maliit na pildores na ito, dapat ay ilang beses mo na itong ininom. Hindi ka mahuhuli pagkatapos lang uminom nito, di ba? Dapat ay na-target ka. O baka nahuli siya sa isang espesyal na dahilan. Oo, iyon ang hinala ko. Hanggat hindi ito nauugnay sa alibughang pamilya, si Tang Moxon ay palaging napakatalino. Dali, kung iisipin mo, ang kay Sister Xiaoyi. Ang aking nakababatang kapatid na lalaki, si Ling Mufeng, ay naakit sa hindi malamang dahilan, ilang beses kumain ng Blue Dream na iyon, at pagkatapos ay nahuli. Kaya hindi dapat sabihin na nangyari ito ngayon, tama. Well, tama. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kung gayon, ang balita na ang lalaking ito ay umiinom ng mga table tas ay malamang na sadyang inilabas ngayon, para lamang pigilan ako ni Xiaoyi. Ngunit ako'y labis na nakikiusyoso. Kakaibang sabi ni Hong Dali, ito ay isang seremonya lamang sa pagtanda, hindi ito isang mahalagang bagay. Kailangan bang lumikha ng ganoong kalaking bilog? Sa totoo lang, hindi iyon ang sinabi mo. Nag-isip sandali si Tang Moxon at sinabing, ano sa palagay mo? Si Uncle Hong ay gumawa ng ganoong kagulo, kahit na nagdala ng cruise ship, ngunit hindi ka samipot sa oras na iyon. Siguradong magagalit siya pagdating ng oras. Si Uncle Hong ay magiging balisa, at hindi maiiwasang gumawa siya ng ilang mga pagkukulang. Dapat mong malaman na narito ka ngayon. Alam mo, Lord, kung hindi ka pupunta, kung mas seryoso, madaling isipin ng iba na minamaliit mo ang iba. Malaki man o maliit na bagay ito. Well, totoo iyon. Ang tanong, sino ang nagsisikap na day-ain ako? Medyo nanlumo si Hong Dali, karapat-dapat bang mabuhay? Gusto ko lang maging aliberga at magsaya sa sarili ko, at ayokong maging kaaway ng iba. Kung pag-uusapan, talagang naagrabyado si Hong Dali. Sabi mo halos hindi niya ginagawa ang trabaho niya araw-araw.
Nagbabasa siya ng mga nobela at natutulog sa klase, naglalakad sa tigre gamit ang kanyang mga paa ng aso pagkatapos ng klase, kumakain at natutulog kung gusto niya, at mga tip kapag siya ay nasa mabuting kalooban. Paano maaalagaan ng isang tao ang gayong alibughang anak? May hustisya ba? Bakit hindi mo ako tawaging buhay? Hayaan mong sabihin ko sa iyo, sigurado si Tang Moxon, malamang na may natatakot at gustong sumuko sa iyo. Natatakot? Ako? Itinuro ni Hong Dali ang kanyang ilong, may matatakot ba sa isang alibughang tulad ko? Hindi talaga. Napaka-low-key ko na, okay. Low-key ka pa rin. Kinurot siya ni Tang Moxon, ngumingiti sa sakit, at galit na sinabi, sino ang mag-aakalang nag-aksaya ka ng pera? Ang mga bagay na ito ay talagang kumikita. Ako mismo ay hindi ko inaasahan, sabi ni Hong Dali na walang magawa at nasaktan, huwag na nating pag-usapan iyon, Singson, kung gayon sino sa palagay mo ang gagawa ng ganoong bagay? O ito ba ay panlabas? Ngayong hindi na ito nakakatulong, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay humanap ng paraan para malaman ang taong unang gumawa ng trick. Well, speaking of it, maraming tao ang makakagawa nito. Sinabi ni Tang Moxon na labis din siyang nanlumo, upang magsimula, kung makikisali ka sa real estate sa West 4th Ring Road, natural na masasaktan mo ang kumpanya ng real estate. Kung gagawa ka ng pelikula, tiyak na masasaktan mo ang kumpanya ng real estate. Ang kumpanya ng pelikula at telebisyon. Maraming mga tao sa iyong pamilya na naghihintay na makita ang iyong mga biro. Posible rin na si Liu Mingcheng ay nagsabi na ikaw ay isang estado ng Liu Mingcheng bilang isang estado ng Turkey bookstore na minamaliit din. At mga Koreano sa huling pagkakataon, maaaring. Mabangis na hinaplos ni Hong Dali ang kanyang buhok, hindi ko sasaktan ang napakaraming tao. Sa tingin mo, nag-aalala rin si Tang Moxon at sinabing, ang shopping mall ay parang isang larangan ng digmaan. Kung hahayaan kang maglibot dito, walang sasabihin kung gaano karaming mga bagay ang mangyayari. Ang Turkey bookstore ay ang pinakahalatang halimbawa. Makikita mo ito sa kaunting pagtatanong. Mayroong isang idioma na ang kuneho ay namatay at ang fox ay malungkot. Ang pabo ay hindi maiiwasan. Sila ay hindi maiiwasan. Maraming larangan, kabilang ang real estate, mga kumpanya ng pelikula, mga nobela, mga website, at iba pa. Mayroon ka pang ilang mga restaurant. Sa katunayan, hindi nakakaalarma ang sinabi ni Tang Moxon. Bagamat kinikilala si Hong Dali bilang aliberga, talagang hindi ka panipaniwala ang kanyang swerte. Ang sinumang may matalas na pangamoy ay maaaring makaramdam ng napakalaking presyon mula sa kanyang tagiliran. Hindi sa banggitin ang anumang bagay, sa larangan ng pelikula at telebisyon entertainment lamang, iba pang mga kumpanya ng pelikula umiiyak na lobo. Kung gayon ano ang dapat kong gawin? Malungkot na sinabi ni Hong Dali, hindi ako pwedeng manatili lang sa bahay at kumain at matulog sa isang buong araw nang hindi lumalabas. Tama. Sa tingin ko dapat kang maging mahinahon sa bagay na ito, mas mabuti. Hindi ba ang taong iyon ay nagbabalak laban kay Sister Xiaoyi? Bugbugin mo lang siya hanggat kaya mo. Kailangan mong ipaintindi sa kanila ang isang bagay. Naiintindihan. Natawa si Hong Dali, kung hindi magpapakitang gilas si Tiger, iisipin ba nilang Hello Kitty ako? As a super prodigal, how can I do it? Then let's call them hard this time. Alam mo, ang sinumang maglakas loob na ipagpaliban ang aking pagkasira ay ang aking mortal na kaaway. Kung aawayin mo ako, hindi ko siya mapapatay. Medyo maganda ang momentum, sabi ni Tang Moxon na may ngiti sa gilid, sa pagkakataong ito ay susubukan naming sundin ang mga pahiwatig, kahit na hindi namin magawa. Ang huling big boss ay dapat man lang alisin ang mga talunan sa harap mo, upang kahit na may gustong magplano laban sa iyo sa hinaharap, kailangan mong isipin kung may sinumang handang kumilos. Pagkatapos gawin mo, napakunot noo si Hong Dali. Nose, halika, mag-away tayo ngayon. Tianjin City Chengdexi Prison. 3 araw na ang nakalipas mula nang dumating si Ling Mufeng dito. Sa oras na iyon, kumakain ako kasama ang ilang mga bagong kaibigan, at pagkatapos ay pumunta sa Tiancheng Karaoke Hall upang kumanta. Naaalala ko pa na noong sumugod ang mga kriminal na pulis mula sa Anti-Narcotics Brigade, nagkataong pumunta sa banyo ang dalawang magkakaibigan, at ako ay nataranta. Habang ginagamit niya ang maliit na tabletang iyon na tinatawag na Blue Dream, siya ay inaresto at ipinadala sa Drug Rehabilitation Center ng lungsod, at pagkatapos ay ipinadala siya rito. Coincidence man o hindi, parang hindi. Dati ako ay isang mahusay na mag-aaral na may parehong mahusay na karakter at pagganap sa akademiko. Kakakuha ko lang ng 3 pwesto sa year group ko sa pagsusulit na iyon. Good mood ako at weekend break kaya pumunta ako sa bar para mag-meeting. Bilang isang resulta, natapos ko ang paglalaro ng parehong laro sa akin kasama ang 2 tao sa loob. Pagkasabi ng ilang salita, naging pamilyar sila sa isa't isa. Pagkatapos noon, niyaya niya akong mag-dinner at pinakilala niya sa akin ang girlfriend niya. Hindi man ako pumayag, naging maayos pa rin ang relasyon ko. Kakalabas lang namin ng school ng hapong iyon, kaya sabay kaming pumunta sa bar. Ang ilang mga tao ay umiinom at kumakanta ng magkasama, at pagkatapos ay naramdaman kong may mali nang walang dahilan, at ako ay nasa sabik. Nang maglaon ay nalaman ko na palihim nilang ibinigay sa akin ang tinatawag na Blue Dream.
Hindi ko alam kung gaano kahalaga ang asul na panaginip na yun noon. Akala ko ito ay parang ecstasy lang at hindi gaanong epekto. Sinong mag-aakala na kapag isang beses lang ako mag-a-addict, tapos halos araw-araw ko na itong inumin. Ang kakaiba ay ibinigay nila ito sa kanilang sarili. Wala silang sinisingil na pera. Pagdating ko lang sa drug rehab center, talagang napagtanto ko na ang presyo ng isang Blue Dream lang ay sapat na para magpanganga ang mga tao. 500. Ang 500 yuan ay maaaring ipagpalit sa isang maliit na, asul na panaginip. Talagang mataas ang presyo. Ang mga body na iyon ay hindi mukhang mayayamang may-ari, kaya bakit kailangan nilang pakainin ang kanilang mga sarili ng napakamahal na mga bagay? Gusto mo ba ang sarili mo? Walang maniniwala kung sasabihin ko sa iyo. Ako ay isang mahirap na estudyante na walang pera at kapangyarihan. Ang tanging ipinagmamalaki ko ay magkaroon ng isang mabuting kapatid na babae. Ang kapatid ko raw ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang kasambahay ng young master ng pamilya Hong na si Hong Dali. Mabuti naman at laging nagbibigay ng pera sa pamilya. Lumapit ka. Hindi kaya na ang kanilang layunin ay ang kanilang kapatid na babae? Hindi tama iyon. Kung dahil sa kapatid ko, hindi ako magtatagal. Dahil kaya kay young master Hong Dali ng pamilya Hong. Si Ling Mufeng ay nabalot na ng malamig na pawis saglit lang. Siya at ang kanyang kapatid na si Ling Xiaoyi ay naging malapit mula pagkabata. At sa pagkakataong ito, hindi man lang nang ahas si Ling Mufeng na tumawag sa telepono. Kung ang ganoong kalaking bagay ay malalaman ng aking kapatid na babae, ano ang mangyayari? At higit pa, kung ang young master na si Hong Dali ng pamilya Hong ay muling nasangkot. Habang iniisip niya iyon, isang malamig na ungol ang lumabas mula sa selda, yung bagong lalaki na yan, ikuha mo ako ng tubig na panghugas ng paa. Bilasan mo, huwag mo akong galitin, baka balatan kita. Matapos marinig ang boses na ito, walang magawa si Ling Mufeng at dahan-daang tumayo. Ngunit bago pa siya makagalaw, isang malakas na puwersa ang nagmula sa kanyang ibabang likod, at si Ling Mufeng ay agad na sinipa sa lupa. Galit na sinabi ng isang bilanggo na may balbas sa mukha, ikaw brat, nagdadabog ka, hiniling ka ni Brother Ying na maghilamos. Basang-basa na ang paa mo, gusto mo nang mamatay, bakit hindi ka na magmadali? Mapait na kinagat ni Ling Mufeng ang kanyang mga ngipin, bumangon mula sa lupa, tiniis ang nag-aapoy na sakit sa kanyang ibabang likod, at kinuha ang tukor upang kumuha ng tubig. Mabilis siyang natapos sa pag-iigib ng tubig at magpapapahinga na sana ng palihim nang biglang lumapit ang isang prison guard at nagsabi, sino si Ling Mufeng? Lumabas ka kaagad, may bumibisita sa kulungan. May bumibisita ba sa kulungan? Marahas na nanginginig ang kamay ni Ling Mufeng, at pagkatapos ay nagsimula siyang lumaban. Tumakbo siya palabas ng desperado. Master Dali, nandito na tayo, lumabas ka na sa kotse. Ipinarada ng driver na si Wang Mingyo ang kotse, at bumaba sa kotse sina Hong Dali at Tang Moxon. Tumingin si Hong Dali sa malaking pader sa kanyang harapan na halos 4 na metro ang taas at natatakpan ng mga bakal na alambre, at pumikit. Nose, ay nagsabi, Tianjin City West Prison, ang mga taong iyon ay talagang matapang. Dinala nila ang aking mga tao dito. Depende sa may-ari kung papaluan ng aso, hindi banggitin na si Sister Xiaoyi ay kadalasang napakahusay sa pamamahala. Tama. Iyan na, humingo si Tang Moxon, Dali, susuportahan kita sa pagkakataong ito. Gaano ka man kalakas, hindi kami matatakot na gumawa ng malaking kaguluhan. Iyon ang kailangan nating gawin, umalis na tayo. Pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri. Sumunod si Tang Moxon sa likod kasama ang kanyang malalaking paa ng aso. Pasulong, walang harang. Hindi masama ang background ng pamilya ni Tang Moxon, at mas kahanga-hanga ang background ni Hong Dali. Bagamat bata pa silang dalawa, very confident sila. Sino sa mga bantay ng kulungan na tambay sa kulungan na ito ang hindi taong may magandang kamay at mata? Hindi man nila kilala sina Hong Dali, Tang Moxon at iba pa, at least makikita sa kanilang mga sasakyan na hindi madaling guluhin ang grupong ito ng mga tao. Kaya naman, pagkababa nila ng sasakyan, binati na nila ang prison guard mula sa malayo, nandito ba kayo para bisitahin ang kulungan o? Tatawagan ko na ba ang warden ngayon? Pwede tayong pumunta mag-isa, reward. Kumaway si Hong Dali, 2,000 each. Agad na inilabas ng lalaking aso na nasa likod niya ang mga papel at humakbang pasulong, habang ang isang babaeng paa ng aso ay may hawak na money counting machine, swish, 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 at bawat tao ay ginantimpalaan ng 2,000 yuan. Maraming bantay sa bilangguan ang mukhang natakot. Maniwala ka, puntahan mo ako dali at tingnan ko kung nananaginip ako. 2,000 yuan. Halos sapat na ito para mabayaran ang 2 buwan ng ating sweldo. Oo, ito ang Diyos ng kayamanan na dumarating. Bilasan mo at hintayin mo ako. May kasabihan na ang pera ay nakapagtutulak sa demonyo.
Kung may nakilala ka, 2,000 ang gagantimpalaan mo, kilala mo man siya o hindi. Pagkatapos ay magiging madaling gawin ang mga bagay. Ang isang grupo ng mga gwardya ng bilangguan ay tumango at yumuko, na may mapagpakumbabang mga ekspresyon na parabang sinasalubong nila ang pinuno ng estado. Nako, napakabigay ng young master na ito. Gusto mong makita ang aming warden, tama? Ituturo ko sa iyo ang daan, pakiusap, sa ganitong paraan. Kaagad, isang malaking grupo ng mga gwardya ng bilangguan ang nanguna, at si Hongdali at ang kanyang grupo ay mabilis na nakarating sa ibaba ng gusali ng tanggapan ng bilangguan. Diretsong pumasok. Sa daan, sinumang matagal nang nagtrabaho rito ay nagpakita ng kanilang mabuting kalooban sa lahat mula sa malayo. Sinabi ni Hongdali sa lahat, 2,000 gantimpala. Pagkatapos ay binilang ng lalaki ang pera mula sa likuran. Matapos maglakad ng ganito at tamasahin ang mga gantimpala sa daan, sa loob ng maikling panahon ang mga gwardya ng bilangguan ay naging mga die-hard fan ni Hongdali, at marami sa kanila ang sumigaw ng, "Mahal kita, Hammer." Sa unang tingin, sila ay mga mahilig na hindi ko inaasahan. Humalaklak si Tang Moxon at sinabing, ang ibig sabihin ng kasama mo si Dali ay masisiyahan ka sa masarap na pagkain at inumin, at magkakaroon ka ng mukha saan ka man pumunta. Ang kawalang kabuluhan ng batang babae ay lubos na nasiyahan, at tiningnan pa niya si Hongdali sa isang mas palakaibigan na paraan. Malinaw na nasa mabuting kalagayan si Hongdali sa oras na ito at tumawa ng malakas, "Syempre, ako ay isang sobrang alibughang anak. Dapat ay mayroon kang dignidad saan ka man pumunta." Hindi nagtagal ay nakarating na sila sa opisina ng warden. Hindi man lang nag-abalang kumatok si Hongdali sa pinto at sinipa ang pinto. Binuksan niya, ngumiti siya at pumasok. Anong bastard ang hindi marunong kumatok? Halos tanghali na, at hihiga na sana ang warden sa kama at umidlip. Nagulat siya sa malakas na ingay, at bamulong ng bastard. Nang makita niya ang taong paparating, bigla siyang nabigla sa malamig na pawis sa mukha, mabilis siyang bumangon sa sofa at naglakad na may ngiti, nandito pala sina Mr. Dali at Miss Tang Moxon. Oh, bakit hindi mo sinabing tumawag muna para masando ko sila ng personal? Kayong dalawa. Matapos marinig ang kanyang sinabi, alam ni Hongdali na malamang na nakuha niya ang balita, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay darating ng ganoon kabilis. Kung ang sinumang nakakakilala sa warden ay nandito sa oras na ito, tiyak na malaglag ang kanilang mga panga. Ang warden ng West City Prison ay isang taong may malaking impluwensya. Bagamat isa lamang siyang kadre sa antas ng dibisyon, kilalang-kilala siyang mahirap pakitunguhan. Hanggat ang sinumang bilanggo ay ipinadala sa kulungang ito, halos masasabing siya ay pinipigilan sa ilalim ng 5 daliring bundok ng warden. Not to mention ordinary gangster, even gangsters dapat masunurin. Ngunit sa oras na ito, si Cao Jianrong, ang warden ng kulungan na mukhang bakal sa impresyon ng mga tagalabas, ay parang sarat kapag kaharap si Hongdali. Kailangan niyang mag-ingat sa lahat ng sasabihin niya. Walang maniniwala sa kanya kahit sabihin niya iyon. Ngunit hindi katakataka na ang pamilyang Hong sa Tianjin City ay tiyak na uri ng mga tao na kayang gawing ulap at ulan ang kanilang mga kamay. Si Hongdali ay hinahangaan ng kanyang ama, si Hong Weiguo. Ito ay isang katotohanan na alam ng lahat ng nasa mataas na uri ng Tianjin City. Gumastos pa si Hong Weiguo ng malaking halaga para dalhin ang cruise ship para sa kanyang coming-of-age ceremony. Gaano man kahanga-hanga si Cao Jianrong, mayroon lamang siyang maliit na lugar na ito, kaya hindi niya maikukumpara si Hongdali. Anyway, katuwaan lang ang araw na ito. Hindi magalang si Hongdali at umupo sa leather swivel chair ni Warden Cao Jianrong. Umikot siya ng pabilog para masaya at nakangiting sinabi, medyo komportable. Sabi ko Warden Cao, I wonder kung may kasama ka ba ngayon? Tumango si Warden Cao Jianrong at yumuko, at nakangiting sinabi, siguro kung ano ang pangalan ng taong hinahanap mo, Master Dali. Iimbitahan ko siya ngayon din. Bueno, ang pangalan ng taong papasok ay Ling Mufeng. Ang taong bumisita sa bilangguan ay si Ling Xiaoyi, mangyaring tingnan ito, sabi ni Hongdali. Tumango si Cao Jianrong at yumuko, kumuha ng isang lata ng Supreme Longjing mula sa kanyang mesa, at sinabi, Master Dali, pakiusap uminom ka muna ng tsaa, at gagawin ko ito kaagad. Hinaway-kaway ni Hongdali ang kanyang kamay, gumawa, 5,000. Ang mga binti ng lalaki ay agad na snap, bangbang, isa pang pagkain at kaunting pera. Ling Mufeng. 2 beses na bamulong si Cao Jianrong at may pag-aalinlangan na sinabi, wala akong narinig na may ganitong pangalan na dumating sa mga araw na ito. Guru Dali, mangyaring hintayin akong magtanong. Habang sinasabi niya ito, tumakbo si Cao Jianrong sa labas ng pinto, kinuha niya ang telepono at tumawag. Pagkatapos sabihin, ano, bastard. At katulad nito, mabilis siyang tumakbo pabalik at sinabing may malamig na pawis sa kanyang ulo, Guru. Master Dali, mayroon talagang ganoong tao, at hindi ko pa ito nagawa noon. Alam ko, ang mga tao sa ibaba ang nagpadala sa kanya sa room 205 nang hindi sinasabi sa akin. Pagkatapos sabihin ito, halos wala ng lakas si Cao Jianrong na tumayo. Kung ito ay sinuman, maaari lamang silang maghanap ng anumang dahilan at makatakas dito. Ngunit itong si Ling Mufeng ay talagang ang taong gustong makita ni Hongdali. Ngayon naging seryoso ang mga bagay.
Sa oras na ito, lihim na hinatulan ni Cao Jianrong ang bastard na nagtago nito sa kanya hanggang sa kamatayan. Kapag umalis si Young Master Dali, dapat niyang sabihin sa kanya na bumangon sa kama, kung hindi ay magdurusa ang buong bilangguan. Iyon ay 205. Isang lugar kung saan naninirahan ang mga bilanggo na may sentensya na higit sa 20 taon. Sino ang magpapadala sa kanya doon kung nakapatay siya ng 1,000 tao? Bagamat hindi alam ni Hong Dali kung ano ang nangyayari sa kulungang ito, nararamdaman pa rin niya na ang mga bagay ay hindi karaniwan. He hummed, anong bulag na bastard ang nang-ahas na maglaro ng ganoong kalaking laro? Room 205. Hindi madali ang cell na ito, tama. Hilingin sa taong iyon na puntahan ako sa loob ng 5 minuto, kung hindi, alam mo na. Sinabi rin ni Tang Moxon sa gilid, sa kabutihang palad narito tayo, kung hindi ay tiyak na mamamatay si Sister Xiaoyi sa kalungkutan. Sinabi ng tono ni Hong Dali na galit siya ngayon, at ang mga kahihinatnan ay tiyak na seryoso. Si Cao Jianrong ay tumakbo palabas ng halos kasing bilis ng kanyang makakaya. Ang kanyang dagandong ay naririnig sa buong koridor, nasaan si Liu Yu? Tanungin mo ang bastos na iyon na puntahan ako. Sa loob ng 5 minuto. Hindi nagtatagal ang 5 minuto. Mahaba, maikli, hindi maikli. Ngunit halata na walang nang-ahas na baliwalain ito nang harapin ang pinakamatandang young master ng pamilyang Hong na basta-basta siyang binigyan ng higit sa 100,000 yuan. Kaya wala pang 3 minuto, si Liu Yu, natakot na at namumutla na, ay dinala sa opisina ng warden. Ngunit ang warden na si Cao Jianrong, na dapat ay nakaupo sa leather swivel chair, ay masunarang nakatayo sa isang tabi na may ekspresyon ng isang estudyante sa elementarya na naghihintay na punahin ng guro ng klase. Tumingin si Hong Dali kay Liu Yu, na nakatayo sa harap niya, at bamantong hininga, anak, bibigyan kita ng 3 minuto para ipaliwanag sa akin ng malinaw ang bagay na ito. Kung hindi, hihilingin mo sa iyong pamilya na ihanda ang iyong libing. Okay. Huwag mong isipin na sinusubukan kitang takutin. Dahil tiyak na magiging malaking laro ngayon, hindi magiging magalang si Hong Dali. Mahirap maging mabuting tao, ngunit madaling maging masamang tao. Pagkatapos pakinggan ang mga salita ni Hong Dali, lumuhad si Liu Yu na lumulutang, nangingilid ang luha at sipon, at napaungol, Master Dali, patawarin mo ako. Hindi ko talaga alam na kaibigan mo siya, Master Dali. Bata pa ako, ayoko pang mamatay. Nang dumating siya, alam na niya na ito ay si Hong Dali, ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilya Hong, si Hong Weigyu, at tiyak na hindi niya kayang masaktan. Bahagyang ipinikit ni Hong Dali ang kanyang mga mata at bamantong hininga, huwag kang magsalita ng walang kwentang bagay. Alam na alam mo kung ano ang gusto kong malaman. Si Liu Yu ay bumagsak sa lupa na parang putik at umiyak, sinasabi ko na. Sinabi ko na. Pagkaalis ko sa trabaho 4 na araw na ang nakakaraan, nakatanggap ako ng tawag mula sa amo ng locker room. Sinabi niya sa akin na alagaan kung mabuti ang isang taong nagngangalang Ling Mufeng. Hindi niya sinabi sa akin ang tiyak na dahilan, at hindi ako naglakas loob na magtanong. Ngunit pagkatapos ng isang reg along 10, si Dali, nakatanggap talaga ako sa telepono. Hindi ako nagsisinungaling. Ako ay isang maliit na tao, kaya't hindi ko kayang masaktan ang isang taong tulad ni Ling Mufeng na pumasok sa silid 205. Magiging malaking ulo ang kabinet. Inilabas ni Hong Dali ang kanyang cellphone, Tito Wang, tulungan mo akong tingnan kung aling kabinet ang makikita kong saang panig. Sinabi ni Wang Minggayo, okay, mangyaring maghintay ng ilang sandali, young master. Hindi nagtagal, tumawag muli si Wang Minggayo, ang gabinete ay isang katamtamang laki hanggang sa ating lungsod ng Tianjin, na may katamtamang kapangyarihan, kadalasang katulad natin. Walang intersection. Nagtanong si Hong Dali, sino ang malapit sa kanila? Ang mga taong ito ay hindi sasalakayin ang kapatid ni Xiaoyi ng walang dahilan. Tama. Hahanap ako ng magtatanong tungkol sa bagay doon. Okay. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumawa si Hong Dali at sinabing, mukhang magkakaroon tayo ng malaking laro sa pagkakataong ito. Liu Yu natakot na siya hanggang sa mamatay, at ang iba ay mas natahimik. Kung ganoong kalaking bagay ang nangyari dito, hindi pa banggitin na tiyak na hindi maganda ang pagtatapos ni Liu Yu, hindi rin magiging madali ang buhay ng ibang tao. 18 beses nang pinagalitan ni Cao Jianrong ang mapanlinlang na bastard na ito sa kanyang puso. Kung wala si Hong Dali dito, gusto na niya itong sipain. Tumayo, dahan-daang lumapit si Hong Dali kay Liu Yu at tumingin sa binata na nakahandusay sa lupa. Casual niyang inilabas ang 2 balumbon ng daang yuan na perang papel mula sa bulsa ng lalaking nasa tabi niya at itinapon iyon sa lupa na parang basura. 2 beses, ang iyong mga gastos sa medikal. Mga gastos sa medikal. Halatang nalilito si Liu Yu. Oo. Ngumuso si Hong Dali, kaladka rin siya palabas at baliin ang kanyang mga binti. Maya-maya ay may 3 lalaki na lumapit at pinasok ang 2 balumbon ng pera sa damit ni Liu Yu ng mingiti, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang braso at siya ay kinaladkad palabas, at maya-maya ay narinig ang tunog ng pag-iyak at hiyawan mula sa labas ng pinto. Speaking of which, kung gusto mong maging isang qualified prodigal, kailangan mo talagang magkaroon ng ganoong decisive aura.
Kung hindi, kung sino mang pusa o aso ang nang-ahas na gumamit ng mga panlilinlang sa iyong sariling mga tao, paano mo masayang-sayangin ang iyong kayamanan? Kaya naramdaman ni Hong Dali na ang bagay ngayon ay talagang kailangan. Ang combat codename ng operasyong ito ay, How a Prodigal Son Was Made. Ito ay medyo nakakaantig na isipin ang tungkol dito. Ngayong mayroon na siyang pangkalahatang pag-unawa sa bagay na iyon, tumingin si Hong Dali kay Cao Jianrong, na nakatayo sa isang tabi naghihintay na punahin, at nagsabi, Okay, huwag kang mukhang tinamaan ng kidlat, hindi kita sinisisi dito. Tara na, manguna ako na titingnan ko, ngunit hindi ko alam kung ano ang kalagayan niya ngayon. Matapos marinig ito, ang katawan ni Cao Jianrong ay nagsimulang manginig pa. Ang bastard na si Liu Yu ay talagang inilagay si Ling Mufeng sa selda noong 205 kung saan nagtipon ang isang malaking grupo ng mga kriminal. Ngayon si Cao Jianrong ay maaari na lamang magdasal sa Diyos at manalangin kay Buddha, umaasa na ang wakas ni Ling Mufeng ay hindi magiging masyadong miserable. Kung hindi, hindi masasabi kung gaano karaming problema ang ay dudulot ng young master na ito na si Hong Dali. Pagdating ng panahon, natatakot akong hindi ko maitago sa ulo ko ang itim na gauze hat. Sa pag-iisip nito, mabilis na ipinaliwanag ni Cao Jianrong, Master Dali, hindi maganda ang kapaligiran sa selda. Sa tingin mo ba dapat kong hilingin sa isang tao na ilabas siya para makita ka? Hinaway-kaway ni Hong Dali ang kanyang kamay, hindi, nagkataon lang na medyo na-curious ako. This 25th, ano ang sitwasyon? Nang makitang nagpumilit si Hong Dali na pumunta, si Cao Jianrong ay talagang walang pagpipilian. Ito ay isang tao, mas mahusay na sundin siya sa lahat, kung hindi, ang wakas ay magiging ganap na trahedya. Pagkatapos umalis sa opisina ng warden, sa loob ng 2 hakbang, isang figure ang nagmamadaling sumalubong sa kanya, ito ay si Ling Xiaoyi. Agad na umiyak si Ling Xiaoyi nang makita niya si Hong Dali. Habang umiiyak, sinabi niya, Young Master, ako, ang aking kapatid, woo. Okay lang, hindi mo ba naisip na nandito ako? Sinabi ni Hong Dali na kinuha niya ang kamay ni Ling Xiaoyi at inaliw siya, huwag kang mag-alala, nandito ako. Ngumiti din si Tang Moxon at nagsabi, Sister Xiaoyi, okay lang, napakalakas ni Dali. Ngunit ito ay seremonya ng pagtanda ng Young Master. Medyo nag-aalala pa rin si Ling Xiaoyi, malapit na ang oras, ano ang dapat nating gawin? Kaya nga kailangan natin itong lutisin ng mabilisan, winigiway ni Hong Dali ang kanyang kamay at sinabing, tayo na. Mabilis na pumasok sa kulungan ng grupo. Gusali ng bilanggo. Ang unang palapag ay karaniwang medyo normal. Ang mga bilanggo na nakakulong dito ay karaniwang hindi masyadong malupit, kaya medyo mas maganda ang kapaligiran. Siyempre, ang kamag-anak ay kamag-anak lamang sa mga sahig sa itaas. Ito ang istruktura ng arkitektura ng isang two-way na silid, iyon ay, may mga silid sa magkabilang panig at isang daanan sa gitna. Sa makatuwid, malinaw na walang sapat na liwanag sa koridor, at kailangang buksan ang mga ilaw sa sikat ng araw. Hindi bababa sa kalidad ng mga ilaw ng kuryente ay hindi masama, at hindi ito nakakatakot. Ngunit kapag nakarating ka sa ikalawang palapag, ito ay ganap na naiiba. Ang liwanag ay madilim at malabo, at ang boltahe ay kahit papaano ay hindi matatag, na naging dahilan upang ang liwanag ay kumikislap, tulad ng isang kandila na hinihipan ng hangin, tulad ng isang parol sa daan patungo sa impyerno, na naging sanhi ng mga tao na nakakatakot. Ang ikalawang palapag ay kung saan nakakulong ang mga seryosong kriminal. Karamihan sa kanila ay mga thug na pinapasok dahil madalas silang nakakasakit ng mga tao. Pagkatapos ng lahat, si Liu Yu ay hindi pa nakakalayo. Kung si Ling Mufeng ay ipinadala sa ikatlong palapag kung saan itinalaga ang mga bilanggo ng death row, ang kanyang wakas ay tiyak na hindi kasing simple ng pagkawala ng 2 paa. Bawat 5 metro sa magkabilang gilid ng walkway ay isang malamig na bakal na pinto. Ang bakal na pinto ay nilagyan ng mga butas ng ihawan upang mapadali ang pag-inspeksyon ng mga gwardya ng bilangguan sa sitwasyon sa selda. Dir-diretsyong pumasok ang grupo ng mga tao. Paminsan-minsan, ang mga tao ay nakahiga sa bakal na tarangkahan at desperadong tumingin. Nang makita ng maraming tao si Warden Cao Jianrong, agad silang tumawa sa paos na boses at nagsabi, Well, Warden Cao, kailan tayo papayagang lumabas sandali? Si Cao Jianrong ay orihinal na nasa mabuting kalagayan. Ito ay napakasama. Sa oras na ito, malapit na siyang atakihin. Gayunpaman, tumingin siya kay Hong Dali, na naglalakad sa unahan, at tiniis ito. Ngumisi siya, mamaya na natin pag-usapan. Biglang nagulat ang bilanggo at sinabing, ano ang nangyari kay Warden Cao ngayon? Bakit ang dali mong kausap? Ang isa pang tao ay nagsabi, oh, tingnan mo, ang batang Panginoon ay napakahusay, at lahat ng mga babaeng ito ay magaganda. Ang ikatlong tao ay nagsabi ng may inggit, ang mga tao ay mas masahol kaysa sa iba. Gawin. Huwag mong panuurin, lalo kang magalit at hindi ka makakatulog. May iba pang sumigaw, Warden Cao, maaari mo ba akong tulungang magdala ng sigarilyo? Kapag dumating ang aking pamilya, ipinapangako kong hihilingin ko sa kanya na magbayad ng 10 beses.
Matapos marinig ito, biglang huminto si Hongdali, nag-isip sandali, at biglang inayos ang natalo, bumili ka ng 10 sigarilyo, magiging kapaki-pakinabang ito. Nang marinig ang mga tagubilin ni Hongdali, nagmamadaling umalis ang lalaki. Maya-maya, tumakbo siya pabalik dala ang isang malaking itim na plastic bag na naglalaman ng hindi bababa sa 20 carton ng sigarilyo. Sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa packaging, masasabi mo na lahat sila ay mga nangungunang kalidad ng mga produkto. Not bad, not bad, sabi ni Hongdali na may masayang ngiti, you have the key to discernment. Pagkatapos ay iniutos niya, buksan silang lahat. Buksan silang lahat. Kaya isang grupo ng mga tao ang nagsimulang magbukas ng mga sigarilyo sa harap ng mga bilanggo. Matapos mabilis na i-unpack ang isang kahon ng sigarilyo, pinulot ni Hongdali ang isang kahon ng sigarilyo at itinapon ito. Nakangiti niyang sabi, kung gayon, tulungan mo ako sa isang bagay mamaya. Biglang nanlaki ang mga mata ng preso, para siyang high-end na baseball player. Mariin niyang sinalo ang sigarilyo at hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang mga braso. Tulad ng isang pulubi na nanalo ng 5 milyon sa loto, hindi maipaliwanag ang labis na kaligayahan at kasiyahan sa kanyang mga mata. Halimbawa, may mga ingay na nakakabasag ng lupa na nagmumula sa lahat ng iba pang mga sel. Hindi mabilang na mga bilanggo ang nagsisiksikan patungo sa pintuan, na tila mga multo na humihingi ng kanilang buhay mula sa kanilang mga kaaway. Tumawa ng malakas si Hongdali, kinuha ang sigarilyo at sinimulan itong itapon. Matapos itapon ang mahigit kalahati nito, sinabi niya, may tutulungan ako mamaya. Ang Diyos ng kayamanan ay dapat na makapagsalita ng maayos, kaya lahat ng mga bilanggo ay agad na lumuhod. Young Master, kung mayroon kang sasabihin, huwag mag-alala tungkol sa pagbubuhos ng iyong buhay at dugo. Ang mga selda sa loob ay wala pa ring laman, at walang ibang nangyari. Mabilis na dumating si Hongdali at ang kanyang partido sa pintuan ng sel 205. Ito ay isang solong sel sa dulo ng koridor. Bilang warden ng kulungang ito, natural na naiintindihan ni Cao Jianrong kung anong uri ng lugar ang nasa harapan niya. Masasabing ito ang kampong piitan ng pinakamabangis na grupo ng mga bilanggo sa buong ikalawang palapag. Lahat ay sumusunod sa batas ng gubat. Tanging ang pinakamabangis at makapangyarihang tao lamang ang maaaring maging boss ng 205 at maging ang buong ikalawang palapag. Totoo yan. Nakatayo sa pintuan ng No. 205, maingat na sinabi ng warden na si Cao Jianrong, Master Dali, bakit hindi ko hayaan ang isang tao na pumasok at hilingin kay Ling Mufeng na lumabas? Upang hindi makagambala sa iyong interes, Master Dali, hindi ako mapalagay. Pagdating dito, Cao Jianrong ang buong tao ay tila nasa tarangkahan ng impyerno, at maaari lamang niyang ilabas ang pinakadakilang lakas ng loob at makipaglaban sa kamatayan. Hindi pinansin ni Hongdali ang mga salita ni Cao Jianrong at hinayla siya sa tabi, at sinabing, nandito na tayo, bakit hindi tayo pumasok at tingnan? Si Cao Jianrong ay nabalot ng malamig na pawis at nagmamadaling umatras sa isang sulok, nanginginig ang buong katawan at hindi nang ahas na magsalita pa. Pangungusap. Sa katunayan, hindi nakakagulat na si Cao Jianrong ay labis na natakot. Ang 205 ay malayong naiiba sa iba pang ordinaryong mga selula. Ang pinaka-brutal na mga bilanggo sa ikalawang palapag ay gaganapin dito. Dapat itong banggitin ng mga patakaran ng bilangguan na ito. Ang unang palapag ay karaniwang puno ng mga bilanggo na gumagawa ng maliliit na pagnanakaw at nanggugulo, at sila ay madalas na pinakawalan pagkatapos makulong sa loob ng 10 at kalahating araw. Sa makatuwid, ang unang palapag ay ang pinakamalapit sa labas, at ang pinakamatagal at pinakamainam na oras para sila ay mailabas ay kadalasang pinakamatagal. Ang ikalawang palapag ay ganap na naiiba, iyon ay ang bahagi kung saan karamihan sa mga gusali ay higit sa 1 taong gulang at wala pang 10 taong gulang. Sino ang maaaring masentensyahan sa ganitong uri ng pangungusap ng walang duguan ang mga kamay? Commonplace ang away at walang suspense. At ang 205 ay ang taong may pinakamahabang pangungusap sa buong ikalawang palapag. Lahat sila ay mga delikadong elemento na pumuputol ng mga paa ng mga tao at nagiging sanhi ng kanilang pagkabaldado. Si Ling Mufeng ay lihim na ipinadala dito ni Liu Yu, at may isip ng isa ang kanyang katapusan. Sa ikatlong palapag naman, karamihan sa kanila ay mga preso na mahigit 10 taon ang nakakulong. Maging ang oras ng pagpapalabas ay nauuhaw mula sa mga tao sa ibaba. Karamihan sa mga taong iyon ay mapalad na nabubuhay. Siyempre, karamihan sa kanila ay mamamatay. Kung kaya mong lumabas, lumabas ka. Hindi mahalaga kung hindi mo kaya. Sa ikatlong palapag, karaniwan na ang pagiging matapang at agresibo, at ito ay ganap na batas ng gubat. Sa katunayan, ang higit na ikinababahala ni Hongdali ngayon ay hindi na si Ling Mufeng ay mabubuli sa loob. Ang pagiging bullying pagkatapos pumasok sa 205 ay isang maliit na insidente, hindi dapat banggitin sa lahat. Ang talagang ikinababahala ni Hongdali ay ang grupo ng mga bilanggo sa 205 na kasing gutom ng mga gutom na lobo. Ang mahabang sentensya ng halos 5 taon ay ang pinakamapanganib na panahon para sa mga brutal na lalaking iyon na walang mapaglalabasan ng kanilang pagnanasa. Not to mention what kind of woman is it is just a picture of a woman with some allure. Kung pumasok ka dito, makakaagaw ka.
Natatakot ako na hindi mapoprotektahan ni Ling Mufeng ang kanyang anus kung papasok siya rito, na magiging napakahirap. Sa sandaling ang isang anino ay naiwan sa kaluluwa, ang buhay sa hinaharap ay maaaring hindi madali. Huminga ng malalim si Hong Dali at sinabing, "Okay, buksan mo ang pinto." "Okay, okay." 1,000 ang nag-aatubili na nagbukas ng pinto ng selda, at pinuhanan ni Cao Jianrong ang ilang mga prison guard na papasok upang linisin ang daan. Kinuha ni Hong Dali si Tang Moxon at isang grupo ng mga dogleg at sinundan siya papasok. Kung ikukumpara sa ibang mga cell, ang cell 205 ay higit sa 2 beses na mas malaki. Ang silid ay 10 metro ang haba, 8 metro ang lapad, at mga 4 na metro ang taas. Medyo madilim ang liwanag. Siyempre, ito ang epektong nilikha ng mga bilanggo sa selda. Ito ang gusto nilang kapaligiran. Mayroong kabuuang 16 na iron frame bed na may mga bunk bed sa kwarto, na lahat ay hinangin sa dingding. Sa pangkalahatan, ang isang malakas na tao na may kaunting lakas ay hindi sila matitinag. Maiiwasan nito ang anumang pagpatay dahil sa mga away at away sa loob. Medyo maluwang ang gitna ng selda. May vent sa tuktok ng dingding, at ang mga bakal na rehas ay welded shut. May banyo sa isang sulok. Bagamat flush ang palikuran, nananatili pa rin ang amoy. Ngunit sa kabila nito, ang banyo ay naging isa sa mga madalas na pinagmumulan ng kaguluhan dito. Hindi naman kalabisan na sabihin na kung hindi ka makihalo dito ay malaking problema ang pagpunta sa palikuran. Maaari mong isipin ang isang sitwasyon kung saan may nakasquat sa kalahati ng tuba, at may kumatok sa pinto at sinipa siya papasok. Sa oras na ito, humigit kumulang 20 bilanggo na may berdeng pinaggapasan sa kanilang mga ulo ay nakaupo sa bukas na espasyo sa gitna ng selda. 4 silang nasa gitna ay naglalaro ng poker, at mga 15 o 6 na preso sa paligid nila ang nanunood at nagsisigawan. May isang binata sa labas na abala sa paglilinis at paglilinis ng bahay. Siya ay mga 1.78 metro ang taas. Maganda siya at gwapo, at masasabing fair ang kanyang balat. Sa tingin ko siya ang nakababatang kapatid ni Ling Xiaoyi na si Ling Mufeng. Gayunpaman, ang orihinal na magandang binata ay nakasuot na ngayon ng uniforme ng bilangguan sa estilo ng tank top at shorts. Ang kanyang nakalantad na balat ay natatakpan ng lilang mga pasa, ang kanyang ilong ay pula at namamaga, ang kanyang mga bilog sa mata ay itim at asul, at ang mga sulok ng kanyang bibig ay medyo napunit, na nagpapakita ng isang pahiwatig ng dugo. Kung tungkol sa buhok, matagal na itong naahit, na nag-iwan ng mga 5 milimetro ng pinaggapasan. Tiningnan ito ni Hong Dali at palihim na tumango. Siya ay tumingin mabuti tulad nito. Kahit papaano ay mas nagmukha siyang lalaki at hindi ituring na peke ng mga parang lobo na bilanggo na ito. Dapat pa rin niyang panatilihin ang kanyang anus. Nang makitang muli ang kanyang kapatid, napaiyak na si Ling Xiaoyi. Palihim na umiling si Hong Dali. No wonder umiiyak siya ng ganito. Buti na lang at maaga siyang dumating, kung hindi ay grabe ang paghihirap ng batang ito. 205, kung saan walang pumasok sa buong taon, ngayon ay napakaraming tao ang pumapasok. Saglit, lahat ay nakatingin kay Hong Dali nang may pagtataka, hulaan ang pakay ng binatang ito na biglang pumunta rito. Nakita ni Ling Mufeng ang eksena dito, lalo na ang warden at ang kanyang kapatid na babae, at mabilis siyang tumakbo. Isang lalaki ang nagpo-protekta sa kanya. Sa oras na ito, isang lalaki sa karamihan na natatakpan ng mga litid at may tato na agila sa kanyang braso ang tumayo, tumingin kay Hong Dali, at nakangiting nagsabi, "Hoy, kapatid, bakit ka naririto upang bisitahin ang mga kamag-anak?" "Well, Tara, bisitahin natin." Nakangiting sabi ni Hong Dali, "Ano ang pangalan mo para sa kuya na ito? Tawagin mo na lang akong Eagle." Sinabi niya ito, ngunit iniisip niya sa kanyang puso, ito ay 205, karamihan sa mga tao ay walang anumang background. Imposibleng pumasok ng direkta, lalo na ang warden na nagbukas ng daan. Sino ang batang ito? Ano ang relasyon niya sa binatang ito na nagngangalang Ling Mufeng? Hindi siya pinansin ni Hong Dali at tumingin kay Ling Mufeng, nandito pa ba si Juhua? Nagulat si Ling Mufeng, hindi sinasadyang hinawakan ang kanyang puwitan, at pagkatapos ay nagmamadaling tumango. Biglang tumahimik si Yingying at ang iba pa, at saka humagalpak ng tawa. Nilagay ni Yingying ang kanyang mga kamay sa kanyang tiyan at tumawa lalo ng malakas, "Ha ha ha ha, narinig mo ba?" Tinanong pa talaga siya ng batang ito kung nandoon ba ang gagaw niya, "Ha ha ha ha." Ang lahat ay tumawa ng labis na mayabang. Tatawag na sana si Cao Jianrong ng babala para turuan sila ng leksyon, ngunit tumalikod si Hong Dali. Walking out, lumabas muna tayo at pagkatapos ay mag-usap. "Master Dali, ito na ba ang katapusan?" Tanong ni Cao Jianrong. Siyempre hindi pa tapos. Matapos lumabas sa 205, tumingin si Hong Dali kay Ling Mufeng at sinabing, "Sino sa kanila ang bumugbog sa iyo, naaalala mo ba?" "Lahat sila ay mayroon, lahat sila ay natalo ako." Kinagat ni Ling Mufeng ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Karaniwan akong nagpupunta sa banyo. Ito ay madali." "Hong." Bumalik si Dali at sumigaw, "Mga kapatid, lumabas kayo at tulungan mo ako." Malakas na tumugon ang mga bilanggo sa labas, "Young master, kung may gusto ka, tanungin mo lang ako." Ngumuso siya at nakangiting sinabi, "Nakita mo na ba ang selda sa loob?"
Pumasok tayo mamaya at letiguhin natin ang aking tiyuk. Huwag mong pabayaan ang sinuman. Bawat taong gagawa nito ay gagantimpalaan ng 1,000 at maaari mong gastusin ito sa gusto mo. Kung palayain mo ng pribado ang isang bilanggo sa oras ng hindi pagpapalaya, mapaparusahan ka, ngunit sa oras na ito, hiniling ni Cao Jianrong sa isang tao na buksan ang pinto ng hindi nag-iisip. Anyway, dumating na sa puntong ito, at si Hong Dali, ang young master, ang namamahala sa lahat. Anong kinakatakutan mo? Binuksan ang pinto ng selda, at unang tumakbo palabas ang isang malakas na lalaki na halos 1.9 metro ang taas. May kalbo siyang ulo at may tato ng salitang, loyalty, sa kanyang leeg. Siya ay may makapal na kilay, malalaking mata, makapal na labi, at may kantab na litid. Siya dapat ang mga taong ito. Ang pinuno. Si Hong Dali ay nasiyahan sa kanyang hitsura at nagtanong, ano ang pangalan mo para sa panganay na kapatid na ito? Sinabi ng malakas na lalaki, ang pangalan ko ay Cheng Quan daw. Guro, maaari mo lang akong tawaging Xiao daw. Well, tama iyan, humakbang si Hong Dali. Pinisil niya ang mga kalamnan sa kanyang braso at sinabi, kung mayroon kang impormasyon, gantimpala, 2,000. Agad namang humakbang ang 3 lalaking aso at nagsimulang magbilang ng pera. Ang lahat ng mga bilanggo ay kusang pumila sa isang hindi pa nagagawang paraan, at tumabi pagkatapos matanggap ang pera. Nang maibigay ang lahat, sumangot si Hong Dali, mga kapatid, halika na. Ang 1,000 yuan, na isang astronomical figure dito, ay talagang isang astronomical figure para sa isang grupo ng mga bilanggo. Parang nainoman siya ng dugo ng manok, at namula ang mukha niya sa excitement. Buksan ang pinto, pinutol ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, huwag mo lang siyang patayin. Bamantong hininga si Cao Jianrong at muling binuksan ang pinto ng 205. Pagkatapos ay nakita niya ang isang malaking grupo ng mga bilanggo na umaangal at nagmamadaling pumasok. Si Cao Jianrong ay natakot na halos lumundag ang kanyang puso mula sa kanyang dibdib, o Diyos ko, wala akong nakita, wala akong narinig. Kasabay nito, sa labas, sa kotseng Winged Angel, ang driver na si Wang Mingyo ay tumatawag mula sa Hong Wigyo. Mingyo, anong ginagawa ni Dali? Bakit hindi ka pa bumabalik? Malapit na mag-alas 8. Medyo nag-aalala ang boses ni Hong Wigyo sa telepono, ang pagiging huli sa seremonya ng pagdating ng edad ay labis na kawalang galang sa mga panauhin. May tao ba dyan? Hindi mo ba mabitawan ang isang bagay? Natuwa si Hong Wigyo kay Hong Dali at hindi niya kayang sabihin ng direkta kay Hong Dali, kaya kailangan niyang ipasa ang mensahe sa driver na si Wang Mingyo kaya lalong nanlumo si Wang Mingyo. Sinabi ni Hong Wigyo na maaari lamang siyang makinig at tumulong. Humingi ng awas si Hong Dali, guro, ganito po. Ang kapatid ni Miss Ling Xiaoyi na si Ling Mufeng ay nalinlang at lihim na kumain ng Blue Dream. Siya ngayon ay nasa kulungan ng kanlurang lungsod. Pumasok na si Master Dali upang harapin ito. Ay hindi madaling pigilan siya. May umaatake ba sa mga tao sa paligid ng Dali? Si Hong Wigyo ay isang matalinong tao, at nahulaan niya ang sanhi at bunga sa isang pangungusap lamang, mukhang sinasadya ng kabilang partido na gawing huli si Dali. Ito ay isang magandang plano. Oo, Ginoo, ipinahayag din ni Wang Mingyo ang kanyang galit, kung walang pakialam si Master Dali, tiyak na magdudulot ito ng sama ng loob sa mga tao sa ibaba. Kung gagawin niya, siguradong mahuhuli siya. Ngunit walang magagawa, Ginoo, nag-isip sandali si Wang Mingyo, mas gusto ko na siyang Master Dali ay humawak ng bagay na ito ng maayos, at dapat niyang hawakan ito ng maganda, kung hindi, ang ganitong uri ng bagay ay madalas mangyari sa hinaharap at ito ay magiging napakahirap. Well, mukhang dapat huli na talaga ngayon. Kung gayon, sabi ni Hong Wigyo sa malalim na boses, itong mga bisitang ito ay pinatahimik ko muna, pakisabi sa akin sa lalong madaling panahon kung may kailangan si Dali. Pinakamabuting lutisin ng lubusan ang usapin sa pagkakataong ito, o kahit papaano ay matakot silang lumaban sa hinaharap. Ideya ni Dali. Kung paano ito gustong lutisin ni Dali, siya na ang bahala. Humph, walang anak ang ama ng tigre. Kung sino man ang maglakas loob na maliitin ang anak ko, si Hong Wigyo, ay tiyak na may iwan sa gulo. Sa loob ng Chengxi Prison, isang lalaki sa loob ng walang laman na selda. Sabi ko nga pala, anong pangalan mo? Umupo si Hong Dali sa isang simpleng upuan at tumingin kay Ling Mufeng sa kanyang harapan. Narinig kong binanggit ka ni Xiaoyi noon, ngunit hindi ko talaga alam ang iyong pangalan. Ang pangalan ko ay Ling Mufeng. Ngayon ay makikita na niya sa wakas ang pag-asa. Sa wakas ay bumalik ang enerhiya ni Ling Mufeng, ikaw si Master Dali, tama ba? Alam kong sinusundan ka ng kapatid ko, ngunit hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong makita ka. Well, oras na para makita ka. Ngumiti si Hong Dali, ang ibig kong sabihin, Mufang, bakit mo hinawakan ang asol na panaginip na iyon? Nabanggit mo ba ito? Kinagat ni Ling Mufeng ang kanyang mga ngipin at sinabing, orihinal, nag-aaral akong mabuti. Katatapos ko lang ng pagsusulit 2 araw na ang nakakaraan at medyo maganda ang mga grades ko. Gayunpaman, sa ilang kadahilanan, may mga taong lumapit sa akin. Medyo pala kaibigan din sila sa akin, at lagi nila akong iniimbitahan na maghapunan at sinabing ipapakilala niya ako sa isang girlfriend o kung ano paman.
Hindi ko na inisip ang tungkol doon dahil may mga naglobby lang sa kanila sa paaralan noon, iniisip ko lang na may mga naglobby sa akin noon na mga babae. Nang sabihin niya ito, naunawaan ni Hong Dali. Well, you look pretty good. I guess maraming babae ang naghahabol sa'yo sa school, right? Do you think of them as girls who are too embarrassed to confess to you directly and then find friends to talk to you? Well, iyon ang naisip ko noon. Mapait na sinabi ni Ling Mufeng, palihim nila akong sinisiyasat sa oras na iyon at tinanong ako kung ano ang nararamdaman ko sa isang babae sa aming paaralan. Maganda ang ugali nila sa akin, ngunit hindi ako nagkaroon ng lakas ng loob na huwag pansinin sila, at paulit-ulit kaming nagkakilala. Pagkatapos noong Biyernes, pagkatapos ng 2 klase sa hapon, pumunta sila para tumambay sa akin, at tulad ng alam mo, nakainom ako noong araw na iyon. Sa madaling salita, ito ay dahil si Ling Mufeng ay may kaunting karanasan sa lipunan at hindi nag-iingat sa iba. Idinagdag ni Ling Mufeng, akala ko noong una ay ecstasy pills lang na nagkakahalaga ng $10 ang isang piraso, kaya hindi ko ito sineseryoso. Ngunit nang maglaon ay nalaman ko na hindi ko na kayang panindigan ang adiksayon kapag sinimulan ko na ito, kaya 2 beses akong pumunta sa kanila, at pagkatapos, nahuli ako dito. Nang makarating ako dito, nalaman ko kung ano ang nangyari. Susunod, hindi niya kinailangan na sabihin na may isip ito ni Hong Dali. Kaya lang, nahuli siya ng pulis habang umiinom ng gamot at saka palihim na ipinadala dito. Niloko na naman. Tapos, sa araw ng kanyang coming of age ceremony, maglalabas siya ng mensahe para akitin siya rito. Tila ang utak sa likod nito ay naglalaro ng isang malaking laro, at ang target ay ang kanyang sarili. Si Ling Mufeng mismo ay isang maliit na karakter lamang, ngunit sa likod niya ay naroon ang kanyang kapatid na si Ling Xiaoyi. Si Ling Xiaoyi ang pinakamay kakayahang subordinate ni Hong Dali, at halatang nalaman na ng kabilang partido ang impormasyon. Ang tanong ngayon, sino ang may pananagutan sa dramang ito? Masyadong malaki ang saklaw na ito, napakahirap hulaan. Habang iniisip niya ito, biglang nanginig ang katawan ni Ling Mufeng. Sa una, mayroon lamang siyang ilang hindi malinaw na sintomas na hindi masyadong halata, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, Ling Mufeng ang kanyang buong katawan ay tila hindi matatag, ang kanyang paghinga ay naging mas mabilis, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay naging mapurol pa. Ito ay Blue Dream, at siya ay talagang isang adik sa droga ng Blue Dream. Dali, anong gagawin ko? Matapos makita ang hitsura ni Ling Mufeng, nahulaan ni Tang Moxon na halatang nalulong siya sa droga at nag-aalalang sinabi, dali, mangyaring mag-isip ng paraan. Napaluha na si Ling Xiaoyi. Nakakaiyak, naging ganito na ang sarili kong kapatid, walang ibang makatiis. Bahagyang ipinikit ni Hong Dali ang kanyang mga mata, tumayo sa harap ni Ling Mufeng, maingat na pinagmasdan ang reaksyon ni Ling Mufeng, at sinabi sa malalim na boses, kayong lahat ay dapat ding magbantay ng mabuti upang makita kung ano ang bagay na ito. Kung sino man ang manggahas na hawakan ito sa hinaharap, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos. Palaging nagbibiro at nagbibiro si Hong Dali. Bihira siyang magseryoso. Saglit na nanlumo ang kapaligiran sa buong silid. Nang makita ang hitsura ni Ling Mufeng sa oras na ito, nalungkot si Hong Dali. Noong siya ay nasa Earth, mayroon siyang isang kaklase sa kolehiyo kung kanino siya ay may magandang relasyon na kumuha ng methamphetamine dahil sa pag-usisa. Dahil dito, wala pang 1 taon, hindi siya naging tao o multo, na kasing payat ng poste ng kawayan. Nakaramdam pa rin ng panginginig si Hong Dali nang maisip niya ito ngayon, kaya tiyak na kinasusuklaman niya ang ganitong uri ng bagay sa kanyang kaibuturan. Mabuti. Sobrang hindi komportable. Yumuko si Ling Mufeng, bumuhos ang malalaking butil ng pawis mula sa kanyang ulo, at patuloy na bumubulong ng ilang random na salita. Maging si Hong Dali ay hindi maintindihan ang kanyang sinabi. Sa una ay napigilan niya ang kanyang sarili, ngunit hindi nagtagal, nagsimulang kumaibot at manginig si Ling Mufeng na parang ipa. Nagsimula pang ang umikot ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang bumulong-bulong sa kanyang pagtulog, gamot, bigyan mo ako ng gamot ng mabilis. Sa oras na ito, si Ling Mufeng ay nagsimulang mawalan ng malay. Siya ay gumagala sa silid na parang langaw na walang ulo, kumukuha ng mga bagay kapag nakita niya ang mga ito, at nagwawasak ng mga bagay kapag nahuli niya ang mga ito. Siya ay nahihilo, namumutla, nilalagnat ang buong katawan, at nahihirapang huminga, para siyang isang buhay na multo. Mahigpit na tinakton ni Ling Xiaoyi ang kanyang bibig at napaluha. Tuwang-tuwa ang ibang tao kaya hindi nila kayang tingnan ito. Sa oras na ito, halos mawalan na ng malay si Ling Mufeng. Hinawakan niya ang damit ni Hong Dali at sumigaw ng malakas, bigyan mo ako ng gamot. Bilasan mo ako ng gamot. Nang makitang agresibo na ang kinikilos niya, nagmamadaling humakbang ang 3 lalaking aso para hilahin siya. Biglang humakbang si Hong Dali at hinawakan ang kwelyo ni Ling Mufeng, niyugyug siya ng 2 beses, at sinabing, naaalala mo pa ba ang iyong pangalan? Ling Mufeng. Malamig na sumangot si Hong Dali at malakas na sinabi, gusto mo bang maging isang normal na tao sa hinaharap, o gusto mo bang mabuhay sa bagay na ito habang buhay? Sagutin mo ako. Ling Mufeng, sagutin mo ako. Umiiyak si Ling Mufeng at umaagos ang uhog sa kanyang mukha, gusto kong maging katulad ng isang normal na tao. Gusto kong maging isang normal na tao.
Tumawa si Hong Dali, good job. Ha 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 ha. Not bad. Binitawan niya ang kamay sa kwelyo niya at mabilis na kinuha iyon. Dumating ang isang bank card at hinampas sa mesa at sinabing, bibigyan kita ng dalawang pagpipilian ngayon. Ito ay kalahating milyon. Kung kukunin mo ang card na ito at umalis ngayon, hindi ko na maibabalik ang pera. Makakabili ka ng maraming table tas. Ngunit hindi ka na magiging normal na tao muli. Sa ibang paraan, kumapit ka ng buong lakas, at mabubuhay ka ng normal sa hinaharap, ngunit hindi mo makukuha itong 500,000. Mabangis na sabi ni Hong Dali. Hinampas niya ng malakas ang mesa at sumigaw, Ling Mufeng, pumili ka. Tinitigan ni Ling Mufeng ang card na nasa mesa, nag-aalangan at tulala. Pagkatapos inumin ang card na ito, nagkakahalaga ito ng kabuuang 500,000, na sapat na para makabili ng maraming table tas, ngunit hindi na ito magiging normal na tao muli. Kung hindi mo kukunin, maaari kang mamuhay ng normal sa hinaharap, ngunit tiyak na labis kang magdurusa. Paano pumili? Ito ay ganap na nakakahiya para kay Ling Mufeng, na ngayon ay nalulong sa droga. Ang langit at ang tao ay magkaaway. Nanginginig ang mga kamay ni Ling Mufeng, at hindi niya maiwasang abutin ang card sa mesa. Nang nasa kalagitnaan na siya, nagngangalit siya at nagpakawalan ng nakakadurog na sigaw. Pagkatapos ay sinuntok niya ng malakas ang sarili at pasuray-suray na paatras ng 2 hakbang, na babalot ng malamig na pawis. Tiningnan ni Hong Dali ang hitsura ni Ling Mufeng at pinasigla siya ng palihim sa kanyang puso, maghintay ka sa oras na ito, maliligtas ka. Nang inag ang buong katawan ni Ling Mufeng, ang kanyang ulo at mukha ay nababalot ng malamig na pawis, ang kanyang mga labi ay pumuti, at tinitigan niya ang mga mata ni Hong Dali, mahina. Direktang itinuro ni Hong Dali ang dogleg gamit ang kanyang mga mata, at naunawaan ni dogleg at direktang sinampal si Ling Mufeng. Ang sampal sa likod ng leeg ay nagpabula sa bibig ni Ling Mufeng at dinagtagal ay nahimatay. Sa ganitong paraan lamang mapipigilan ni Ling Mufeng ang kanyang pagkagumon sa droga at maiwasang magdulot ng labis na pinsala sa pag-iisip. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-daang nagising si Ling Mufeng, pinunasan ang dugo sa gilid ng kanyang bibig, at dahan-daang tumayo. Master Dali. Salamat. Salamat. Ang mga mata ni Ling Mufeng ay mas maliwanag kaysa dati. Bagamat nanghihina pa rin siya, ngumiti pa rin siya kay Hong Dali at sinabing, pakiramdam ko. Hindi ko pa naramdaman ang ganoong pakiramdam mula nang ako ay isinilang. Hanggang ngayon. Sa isang beses. Napakalalaki ko tulad ngayon. Tumawa si Hong Dali, binigyan ng mahigpit na yakap si Ling Mufeng, at sinabing, magaling. Nakapili ka na ngayon. Matigas na tumanggaw si Ling Mufeng, oo. Kahit gaano ako magdusa, gusto ko pa ring maging isang normal na tao. Isang normal na tao na maaaring mamuhay ng magandang buhay. Para sa kapakanan ng aking kapatid na babae at ng aking mga magulang. Tinapik ng malakas ni Hong Dali ang balikat ni Ling Mufeng, huwag kang mag-alala. Walang mawawala sa iyo sa pakikialam sa akin. Napaluha sina Ling Xiaoyi, Tang Moxen at ang 5 babaeng natalo. Ang pagsunod sa Young Master sa buhay na ito ay sulit. Umupo ang dalawa sa mga upuan. Nagtanong si Ling Mufeng, Master Dali, kailan ako lalabas? Kailangan kong bumalik sa klase. Ayokong mag-alala ang aking mga magulang. Ilang araw ko na silang hindi tinatawagan. Tinawag. Nang makitang sa wakas ay bumalik na siya sa normal, tumanggaw si Hong Dali nang may kasiyahan at nakangiting sinabi, okay. Papaalisin kita sa loob ng ilang araw. Bibigyan kita ng 7 araw at tandaan na pigilan ang pagkagumon. Kung hindi ka makapasa sa antas na ito at maadik muli at uminom muli ng gamot, walang Diyos ang makakapagligtas sa iyo, naiintindihan mo ba? Matigas na sumagot si Ling Mufeng, naiintindihan ko. Huwag mo nang hawakan muli ang bagay na iyon. Well, tama iyan. Direktang ibinato ni Hong Dali ang card kay Ling Mufeng, itago ang pera at bumalik sa paaralan at mag-aral ng mabuti. Makakaasa ka sa iyong sarili. Hindi ka makakapagtayo ng bahay kahit na ako ay isang tumpok ng putik. Naiintindihan mo ba? Ang mga mata ni Ling Mufeng ay kumikinang na hindi kailanman bago at sinabi niya, naiintindihan ko, Master Dali. Tinapik ni Hong Dali ang likod ng upuan. Anya, iyon lang muna. Magpahinga ka ng mabuti at mabawi mo ang iyong lakas. Lalabas ako at mag-aayos ng mga gamit. Tandaan mo, kapag hinawakan mo ulit ang bagay na iyon, masisira ang iyong buhay. Naiintindihan ko, salamat, Master Dali. Xiaoyi, manatili ka at alagaan mo siyang mabuti nitong 2 araw. Inayos ni Hong Dali, walang malaking nangyari kamakailan. Maaari kang bumalik pagkatapos gawin ang lahat dito. Okay, salamat, Young Master. Pinunasan ang kanyang mga luha, babalik ako kapag bumuti na ang mga bagay dito. Walang nagmamadali, tumayo si Hong Dali at sinabi, maglakad tayo. Sinabi niya na may mabangis na ngiti sa kanyang mukha, kausapin ang mga tao sa paligid ko. Akala mo talaga madali akong i-bully. Pagkalabas ng gate ng Chengxi Prison, nagkusa si Tang Moxen na hawakan ang kamay ni Hong Dali at nakangiting sinabi, Dali, palagi na lang akong minamaliit noon, ngunit hindi ko inaasahan na gagawin mo iyon sa kritikal na sandali na ito. Medyo madyugo, hihi. Hindi ba kailangan iyon?
Humalaklak si Hong Dali bilang isang aliberga, kung hindi mo mapoprotektahan ang mga talunan sa paligid mo, sayang. Sabi niya. Matapos marahan itong pisilin gamit ang kanyang backhand, namula si Tang Moxon at ibinaba ang kanyang ulo, ngunit hindi humiwalay sa kamay ni Hong Dali. Namumula ang mukha ng batang babae sa oras na ito, at ang kanyang puso ay parang may isang maliit na USA na tumatakbo sa paligid, humahampas. Sa totoo lang, si Hong Dali ay hindi kasing sama ng inaakala niya. Siya ay lalaki pa rin. Napaisip ang batang babae. Sa oras na ito, lahat ng natalo na sumusunod kay Hong Dali ay nagpahayag din ng kanilang mga opinyon, tinatrato talaga tayo ni Young Master. Bueno, hindi siya nagsalita, at napaluha. Oo, galing sa pamilya ng iba. Sino sa mga Young Master na ito ang kayang panindigan ang mga subordinate niya na ganito? Ang pagiging alipin ng Young Master ay isang pagpapalang natamo sa maraming buhay. Hindi lang sino man ang kwalipikado. Haha, tingnan mo. Sabihin mo sa akin, hindi ako ganoon kagaling. Namula si Hong Dali sa komento at desididong sinabi, 5,000 bawat isa. Nagtawanan ang lahat dito at sumakay sa kotse, at tinanong ni Hong Dali ang driver, Tito Wang. Kumusta ang investigasyon doon? Ang saklaw ng impluensya ng Cabinet Society ay malinaw na naimbestigahan, sabi ni Wang Mingyo. Si Big Two ay isang menor de edad na manlalaro sa kanilang lipunan, at may malinaw na nag-udyok sa kanya na gawin ito. Ano ang ibig mong sabihin? Dahil hindi mahanap ang nararapat na may-ari, mapait na sinabi ni Hong Dali, kung gayon, kailangan nilang tanggapin ang kanilang malas. Nag-isip sandali si Tang Moxon at nagtanong, Dali, pinaplano mo bang patayin sila ng direkta? Nalipol ang buong gang. Pinag-cruise ni Hong Dali ang kanyang mga braso sa harap ng kanyang dibdib at sinabing, oo, kung maglakas loob kang salakayin ang aking mga nasasakupan, huwag mo akong sisihin. Inilabas niya ang telepono at sinabing, tatawagan kita ngayon din. Mga tao. Tianjin West 4th Ring Road, Fengyuan Lake. Ang orihinal na mapayapang Fengyuan Lake ay abala sa trapiko ngayon, at isang super cruise ship ang nakapark sa lawa, na hindi masyadong malaki. Golden Yangtze River No. 6. Ito ay isang bagong henerasyon ng mga nangungunang luxury cruise ship ng Yangtze River. Ito ay isang qualitative leap sa mga tuntunin ng visual na epekto at marangyang kaganhawahan. Kahit na sa mga standard room, ang single bed size ang pinakamalawak sa lahat ng cruise ship. Nilagyan ito ng paglilibang at libangan, komersyal na pamimili, Chinese at Western catering at iba pang mga function, na ginagawang higit sa 70 klasikong elemento ang pinagsama sa isa't isa sa advanced na pagsasaayos, na ginagawa itong lubos na katangi-tangi. Ito ay isang linya ng tanawin ng umaagos na tubig at isang mobile water palace. Ito ay isang perpektong lugar upang ipahayag ang iyong pagmamahal sa mga bundok at ilog, mapalapit sa kalikasan, magnegosyo at maglilibang, at magkaroon ng marangal na panlasa. Sa oras na ito, sa dambuhalang cruise ship na ito, may mga tao sa lahat ng dako, na may magagandang damit at anino, tawanan at ingay, pag-alagala sa lahat ng uri ng lalaki at babae, nalasing ng napakarilag na mananayaw, at pagiging dalisay at kaakit-akit. Ang anak na babae ng isang mayamang negosyante ay nawala ang kanyang kaluluwa at kumanta at sumayaw sa kapayapaan. Ang nasabing gawa ay isang marangyang seremonya ng pagdating ng edad na inihanda ni Hong Wigyu, ang presidente ng Change Group, para sa kanyang nag-iisang anak na si Hong Dali. Ang Golden Yangtze River No. 6 na cruise ship lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 30 milyong yuan, hindi pa banggitin ang pagdadala ng gayong higanteng cruise ship sa Fengyuan Lake ay isang malaking halaga ng pera. Ang bayad sa pagpapadala lamang ay nagkakahalaga ng higit sa 10 milyong yuan. Tulad ng para sa masarap na alak sa site at ang pag-set up ng kapaligiran, ang mga iyon ay hindi nagkakahalaga ng pagbanggit sa lahat. Nagulat ang lahat sa magarbong paggasta ni Hong Wigyu, ngunit naramdaman ng karamihan sa kanila ang mensahe ang paghanga ni Hong Wigyu sa kanyang nag-iisang anak na si Hong Dali ay umabot sa isang kahangahangang antas. Walang mag-aalinlangan na kahit sinong bulag ay mahawakan man lang ito. Ang isang buhok sa ulo ni Hong Dali ay hindi kailanman magbubunga ng magandang resulta. Malapit na ang alas 8 ng gabi, ngunit hindi pa nagpapakita si Hong Dali, ang pinuno ng seremonya ng pagdating ng edad. Ang mga negosyo, mga kilalang tao, at mga matataas na opisyal na naruroon ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting pagkainip. Kung tutuusin, ang seremonya ng pagdating ng edad ay katulad ng isang kasal. Sinasabi mo kung anong oras magsisimula ang seremonya, ngunit ang nobya at lalaking ikakasal ay wala kahit saan. Kung sino ang pumalit sa kanila ay magkakaroon ng pagdududa. Nang siya ay nagdududa, si Li Nianwei, ang pinakamagandang diyosa sa industriya ngayon, ay lumitaw sa cabin. Ang kanyang kaakit-akit na figure ay balingkinitan at maganda, ang kanyang mahabang malasutla na kulot na buhok ay umaagos at maganda, at ang kanyang malaprinsesa na puting damit ay nagpahayag ng kanyang natatanging marangal na ugali. Ang isang pares ng magagandang mga mata, na may mahinang ngiti, ay tumingin sa paligid. Siya ang diyosa sa ilalim ng gabi, mapangarapan ngunit natatakot na makalapit sa kanya, ang kanyang pagiging aloof na nakikita lang sa malayo ngunit hindi nilalaro sa malapitan, ay nakakagulat sa iba. Masasabing tama lang ang timing ng paglitaw ni Li Nianwei.
Bilang isang matalinong tao, natural na naiintindihan ni Hong Wigyu kung ano ang gagawin sa oras na ito. Agad niyang kinuha ang telepono at nakangiting sinabi, "Mahal na lahat, binibini at Ginoo, tumawag si Kwanzi ngayon lang. May mga pribadong bagay na nire-resolba. Naniniwala akong maresolba ito sa lalong madaling panahon. Nandito ako. Pasensya na talaga sa pag-aaksaya ng oras ng lahat. Buti na lang at dumating ang Diyosa na si Li Nianwei para suportahan ako, kaya naniniwala akong hindi ka masyadong mag-asawa." Naakit ng Diyosa na si Li Nianwei ang atensyon ng lahat mula sa pagpasok niya sa silid. Naiintindihan na niya ang relasyon nila ni Hong Dali sa kanyang puso, ngunit kung tutuusin, hindi ganoon karami ang mga baliw, at marami pa ring boss ng malalaking kumpanya ang mas interesadong hilingin kay Li Nianwei na i-endorso ang mga produkto ng kanilang kumpanya. Siyempre, maraming curious na tao sa venue. Maraming tao ang nagtanong, "Mr. Hong, may naranasan bang problema si Young Master Dali? Kung kailangan mo ng aming tulong, sumigaw ka lang. Tinitiyak kong walang magiging problema." Alam mo, itong seremonyang pang-adulto ang pagiging huli at pag-iiwan ng mga bisitang mag-isa ay isang malaki o maliit na bagay, kung tutuusin, walang gustong magpaloko. Magpapaliwanag pa sana ng ilang salita si Hong Wigyu nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Mabilis niyang sinagot ito at tinanong, "Dali, kumusta ka na dyan?" Nang marinig na si Hong Dali ang tumatawag, biglang tumahimik ang paligid, at tumayo ang lahat. Nakinig siya ng may bukas na mga tainga, nagtataka kung anong uri ng bagay ang naging dahilan ng batang master na ito na hindi man lang pakialam sa seremonya ng pagdating ng edad. "Malapit na akong matapos," sabi ni Hong Dali sa telepono, si kapatid na Xiaoyi ay nalinlang ng isang tao. "Pinunasan ko ang lahat ng mga taong humipo sa kanya, ngunit mayroon pa ring ilang mga buntot na hindi pa neresolba." Ang boses ng cellphone ni Hong Wigyu hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, sapat lang para marinig ng ilang tao sa malapit. Sinasabing 3 tao ang naging tigre, at ang balitang hindi man lang dumalo si Hong Dali sa seremonya ng pagtanda para sa kapakanan ng kanyang nakababatang kapatid na si Ling Xiaoyi ay kumalat sa isang kisap mata. Di nagtagal, ang buong eksena ay mabilis na tumahimik, at maaari mong marinig ang isang pin drop. Nagtanong si Hong Wigyu, "Anong buntot? Mayroon ka bang kailangan kong tulungan ka?" Well, ang taong umatake sa kanya ay tila tinatawag na cabinet club. Direktang nagtanong si Hong Dali, "Thai, may boss ba ngayon? Ay kung iisipin mo, linisin mo na lang ang kabinet at iligtas mo ang sarili mo sa gulo mamaya." Gaya ng inaasahan sa aking batihing anak, si Hong Wigyu, ito ay isang mahusay na lanse para takutin ang mga unggoy. Sumang-ayon si Hong Wigyu nang walang sabi-sabi, "Oo, nandito na si Boss Jin mula sa San Kuangang, pakihintiin na may sasabihin ako." Pagkatapos sabihin ito, direktang sumigaw si Hong Wigyu, "Nandito ba si Boss Jin?" Boss Jin. Ito ay nangyayari mula noong sinaunang panahon. Gaya ng kasabihan, walang negosyo na walang pagtataksil, ngunit ang malalaking negosyante ay karaniwang may koneksyon sa komunidad ng tao. Ang Jin Boss na binanggit ni Hong Wigyu ay isang napakalakas na pinuno ng underworld sa Tianjin City, na may higit sa 300 katao sa ilalim ng kanyang pamumuno. Malaki ang saklaw ng impluensya. "Mr. Hong, tinawag mo ba ako?" Hindi nagtagal, lumabas mula sa karamihan ng isang matabang lalaki na may makintab na mukha at isang makapal na tabako. Nakasuot siya ng open suit, na may ilang butones ng kanyang shirt na nakabukas, na nagpapakita ng kanyang mabalahibong dibdib. Ang kanyang malaking kalbo na ulo ay mistulang bundok ng laman, at sinundan siya ng maraming tagasunod. Walang iba kundi ang Jin Boss ng San Kuangang ang binanggit ni Hong Wigyu. "Haha, Boss Jin, medyo may problema ang aso, at gusto kong hilingin kay Boss Jin na kumilos." Ngumiti si Hong Wigyu at sinabing, "Siguro kung may oras si Boss Jin." "May oras ako." Tumawa ng malakas si Boss Jin, "Sabihin mo sa akin, ano ang problema?" "Hong." Ibinigay ni Wigyu ang telepono, "Sa totoo lang, hindi ito isang malaking bagay. Kaya lang, ang aking pamilya ay may isang katulong na nagngangalang Ling Xiaoyi, at ang kanyang kapatid ay pinatay. Si Dali ay galit na galit tungkol dito. Tanungin ang aking Dali para sa mga detalye." Tinawag ni Boss Jin ang tawag at nakangiting sinabi, "Si Dali ba? Ako ang Tio Jin mo." Sabi ni Hong. Napangiti si Dali, "Tito Jin, maginhawa na ba ngayon? May gusto akong itanong sa iyo." "Well, tell me." Dumating si Boss Jin sa isang tahimik na kapaligiran. Kung tutuusin, bawal isa publiko ang ganitong bagay, at alam ito ng marami. Hindi magandang bagay, sila ba ang mga tao sa kalsada? Aling bahagi ng mga tao? Ang boss ng cabinet club. Sinabi ni Hong Dali, "Walisan ko lang ang buong cabinet club ng sama-sama." Saglit na nag-isip si Boss Jin at medyo napahiya, "Dali, kung isa o dalawa lang ang tao, ayos lang, pero itong buong gang. Wala ka bang tiyak na layunin? Hindi na kailangang lipulin ang buong gang, di ba?" Ang malaking ulo ay nagtatago. Sinabi ni Hong Dali, "Kailangan ko siyang pilitin na lumabas. Hindi ko hihilingin kay Uncle Jin na gumawa ng kahit ano. Paano kung 5 milyon? Dali, ikaw talaga, hindi mo man lang masabi ang tungkol sa mga miyembro ng pamilya ng isa sa mga nasasakupan mo, pero bakit mo gustong gumawa ng ganoong kalaking hakbang?"
Hindi napigilan ni Boss Jean na matigilan nang mabalitaan niyang si Hong Dali ay handang magbayad ng 5 milyon para lang sa pamilya ng isa niyang nasasakupan. Siyempre, kung hindi ko maprotektahan ang kahit isa sa mga tauhan ko, hindi ako magiging maganda. Nakangiting tanong ni Hong Dali, Tito Jean, kumusta ka, matutulungan mo ba ako? Haha, ito lang naman ang hinihingi ko sa'yo. Ang lakas ng loob mo, kailangan kitang tulungan kahit anong mangyari, nasaan ka ngayon? Tumawa si Mr. Jean. Nasa gate ng Tube Row sa West 4th Ring Road, nakangiting sabi ni Hong Dali, ano ang plano ni Uncle Jean? Maghintay ka muna dyan, may ipapadala ako sa inyo. Saglit na nag-isip si Boss Jean, sa pinakamaraming may makikipag-ugnayan sa iyo sa loob ng 10 minuto. Okay. Pagkatapos ibaba ang telepono, bumalik si Boss Jean sa Hong Wigyu at bamantong hininga, 5 milyon, ang ama ng tigre ay walang anak, napakatapang. Ang marinig lamang ang kanyang mga salita ay nagalit na si Hong Wigyu. I can roughly guess that they are inseparable, and the smile on his face is like a flower, natural yun, haha. Ito ay isang magandang paraan upang makuha ang mga puso ng mga tao. Sa ganoong katapangan, natatakot ka ba na ang iyong mga nasasakupan ay hindi ipagsapalaran ang kanilang buhay? Nakakamangha. At least hindi ko magawa. Puri ulit ni Boss Jean sa katumawag. West 4th Ring Road, sa pintuan ng Tube Rows, sa loob ng may pakpak na anghel. Nagtanong si Hong Dali, Tito Wang, ano ang tiyak na saklaw ng Cabinet Club? Sumagot si Wang Mingyo, ang Cabinet Club ay may 2 nightclub at 3 bar sa North 3rd Ring Road. Ang kanilang amo ay pinangalanang Yao Tianhao. Karaniwan siyang pupunta sa mga lugar na ito upang magpalipas ng oras sa oras na ito. Hindi mahirap hanapin. Tama na, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, kausapin muna natin siya, hehe. Sinabi ni Wang Mingyo, alam ng lahat na hindi tapat si Yao Tianhao. Naglakas loob silang lumayo. Bigyan mo lang sila ng kulay at tingnan mo. Master, ano ang gagawin mo mamaya? Direktang sinabi ni Hong Dali, ano pa ang magagawa natin? Pag-usapan natin ito pagkatapos ng laban. Sa totoo lang, si Hong Dali ay talagang isang lalaking walang ambisyon. Gusto lang niyang maging isang masayang alibughang babae, medyo mabait, karaniwang nanunukso sa aso, naglalakad sa tigre, o nagbabasa ng mga nobela at nakikipag-away kay Tang Moxon. Anyway, masaya naman siya, at very satisfied daw siya sa buhay niya ngayon. Hindi kailanman naisip ni Hong Dali na talagang magsumikap upang masuportahan ang kalahati ng bansa ng mag-isa. Sa totoo lang, sa maliit na tinte sa kanyang tiyan, ayos lang siya sa maliliit na problema, pero wala talaga siyang lakas para gumawa ng malalaking bagay. Ayaw ni Hong Dali na tumae sa ulo ng ibang tao, at ayaw niyang tanggapin ang gawang porselana ng walang brilyante. Natatakot din siyang madapa at masabunutan ang sarili. Ngunit ang grupong ito ng mga tao ay talagang hindi dapat magplano laban sa nakababatang kapatid ni Ling Xiaoyi. Iisa lang ang paniniwala ni Hong Dali, huwag hawakan ang kanyang mga tao. Kailangang tiisin ni Hong Dali ang tono na ito. Ano ang iisipin ng mga hamak na ito sa kanya sa hinaharap? Ano ang tingin ng iba sa kanya? Sa totoo lang, ngingiti lang si Hong Dali pagkatapos ng kaunting pagkawala, at hindi niya ito seseryosohin. Ngunit ang pagbabalak laban sa nakababatang kapatid ni Ling Xiaoyi ay naghahanap ng kamatayan. Ginagampanan ni Ling Xiaoyi ang pinakamalaking papel sa siyam na kontrabida, at kadalasan ay ang pinakamabait sa iba. Sa emosyonal, sila ay magkapatid, at sa kanilang mga puso, si Ling Xiaoyi ay parang kanilang panganay na kapatid na babae. Alam mo, iba talaga kung ang iyong nakababatang kapatid na lalaki ay nakikipag-away sa ibang mga bata at nabuli kaysa kapag ang iyong panganay na kapatid na babae, na nag-aalaga sa iyo ng pinakamahusay, ay nabuli kahit sinong may kapatid na babae ay maiintindihan ang pakiramdam na iyon. Nagtanong si Tang Moxon, Dali, paano kung maghintay tayo dito para dumating ang mga tao ngayon? Tumango si Hong Dali at nagsabi, bueno, aalis tayo pagdating nila. Pagkatapos ay inilabas niya ang telepono, Lao Xiao, kayo ni Mr. Wang nasa Tube Rows ba kayong lahat? Lumabas at bugbugin ako. Nasa pintuan na ako. Ang nasa sabik na boses ni Mu Zhixiao ay dumating sa telepono, okay, pupunta ako doon. Sa oras na ito, si Wang Mingyo ay naglabas ng mapa, Guro, gumawa muna tayo ng maingat na pagkalkula, at gawin ito ng isang beses at para sa lahat upang hindi na sila maglakas loob na gawin ito muli. Kung hindi, may magbabalangkas laban sa mga tao sa paligid ng Young Master. Ito ay nakakagulo. Hinawakan ni Tang Moxon ang maliit na tigre na si Gondomar at nagtanong, sila. Nasaan ang amo na si Yao Tianhao? Sinabi ni Hong Dali, hindi ko alam, hanapin mo na lang sila isa-isa. Nagtanong si Tang Moxon, tatakas lang ba sila kung hindi nila tayo matatalo? Nakangiting sagot ni Hong Dali. Ano ba ang kinatatakutan mo? Matapos siyang patayin sa isa o dalawang lugar, siguradong magtitipon sila sa isang tiyak na lugar para labanan tayo hanggang kamatayan, kaya kahit kainin natin sila isa-isa, nakakapit lang siya tao daw ni Uncle Jean. Sure enough, may lumabas na lalaki sa labas ng sasakyan sa oras na ito. Siya ay halos 40 taong gulang. Nakasuot siya ng tuwid at mukhang pinuno, ngunit ang kanyang ngiti ay sobrang tuso at tuso.
Kinatok niya ang bintana ng kotse ni Hong Dali at nagbenta ng mga pirated CD sa tulay. Tinanong niya sa mahinang boses, ito ba si Master Dali? Pinapunta ako dito ni Boss Jean. Nang makita siyang ganito, natuwa si Hong Dali at direktang binuksan ang pinto ng kotse, sumakay ka sa kotse, ano ang tawag mo sa akin na tiyuhin? Madaling kausap, I call me Hai Ching Tian. Master, just call me Lao Hai. Hindi magalang si Hai Ching Tian at tumingin sa kaliwat kanan pagkasakay sa kotse, ang ganda talaga ng kapaligiran, iba lang ang sasakyan na ito, hehe. Habang sinasabi niya ito, sinabi ni Mu Zixao. Mr. Wang. Nag-walk out din sina Dali at Mr. Wang. Sapat na maluwang ang sasakyan ni Hong Dali. Pagsakay nila sa kotse, nagtanong si Mu Zixao, Dali, anong nangyayari? May kikipaglaban ka ba? Natuto lang ako ng ilang trick. Sinabi ni Ji. Wang. Sinabi niya, Guru, sino ang nakasakit sa iyo? Nang magtipon na ang lahat, hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, may nagbabalak laban sa kapatid na Xiaoyi. Hindi namin matitiis ang tono na ito. Lao Hai, kumusta ang iyong mga tropa? Nakangiting sabi ni Hai Ching Tian, narinig ko na magagamit niyang Master Dali ang ating mga kapatid. Inayos na ng aming boss na si Jean ang mga tao na pumunta sa North Third Ring Road. Ngunit yang Master Dali, paano mo planong harapin ang bagay na ito? Paano haharapin ito? Kakaibang tanong ni Hong Dali, ibig mong sabihin. Pinaplano mo bang magsilbi gamit ang guillotine at sabihin sa cabinet na tuluyang mawawala ang cabinet? Sinabi ni Hai Ching Tian, o nagpaplano ka bang mag-recruit o bumuo na lang ng sarili mong gang para masaya? Ito ang cabinet ay maaaring malaki o maliit, at ito ay lubhang kawili-wili. Oh! Biglang nagningning ang mga mata ni Hong Dali nang sabihin niya ito, nakakatamad pag-usapan ang koleksyon. Okay, sabi ni Hai Ching Tian, simple lang din ang recruitment na ito. Kilalang kilala ko si Yao Tianhao mula sa Cabinet Club. Siya ang uri ng tao na matalino sa maliliit na bagay at nalilito sa malalaking bagay. Kung hindi, hindi kanya masasaktan, Master. Head. Ang taong ito ay walang malayong pananaw, ngunit siya ay medyo magaling sa dali na kumita ng pera. I recruit sila, kailangan lang niyang talunin siya ng malakas na puwersa at bigyan siya ng sapat na benepisyo. Well, kung iisipin mong mabuti, hindi masamang ideya na kunin sila. Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba, ngunit kailangan kong tiyakin kung sino ang malaking tao na umatake kay Ling Mufeng. Sa puntong ito, pinitik ni Hong Dali ang kanyang mga daliri, fair na. Agad na umalis ang grupo. Sa oras na ito, isang tao lang sa likod nila ang tahimik na nagsabi, Dali, pwede ka bang tumawag hanggat kaya mo ngayon? Dapat ba akong lumipat ng higit pa? Ilang araw na akong nagtitimpi. Tumingin si Hong Dali sa likod at nakitang nakakaawa ang ekspresyon ni Mu Zixao. Ang batang ito ay natuto ng maraming galaw mula kay Mr. Wang, ngunit hindi kailanman nagkaroon ng pagkakataong gamitin ang mga ito. Ngayon ay magiging isang labanan ng grupo, at ang taong ito ay hindi na makatiis. Anyway, ang target ay hindi sa kanya, kaya hindi magiging magalang si Hong Dali, oo naman, huwag lang patayin ang sinuman. Sa oras na ito, tumingin si Hai Ching Tian kay Mu Zixao, pagkatapos ay kay Mr. Wang, at sinabing nagulat, Guru. Talaga, Guru. Tuwang-tuwa si Mu Zixao sa oras na iyon, paano mo ito nakita? Hai Ching Tian, pambihira ito sa unang tingin. Nakangiting sinabi ito ni Mu Zixao. Pagkatapos ay ibinaling ni Hai Ching Tian ang kanyang atensyon kay Hong Dali at sinabi, Master Dali, ano ang gagawin mo pagkatapos? Natatakot akong masaktan ka sa magulong sitwasyong ito. Si Hong Dali ay may napakalalim na pag-unawa sa kanyang sariling lakas, tiyak na hindi ito makakatulong, at malamang nahihilahin ang lahat pababa. Kaya simple lang ang sagot niya, nakakita ka na ba ng alibughang anak na binugbog ang isang tao ng mag-isa? Siyempre ang mga bastos ang may pananagutan sa ganitong uri ng bagay. Nakangiting sabi ni Hai Ching Tian, magaan ako ngayon. Ngayon si Hong Dali, ang sobrang alibughang anak, ang pinuno, si Hai Ching Tian ay ang dog-headed strategist, si Tang Moxen at ang 5 babaeng dogleg ang cheerleaders, at ang mga driver ay sina Wang Mingyo, Mu Zixao at Lao Wangto. Ang tatlo sa kanila ay tinuturing na gold medal thugs, at ang 3 lalaking dogleg ay nagpractice ng ilang mga galaw sa nakalipas na 2 araw, at halos hindi na makayanan ang mga susunod na gawain tulad ng pagwawalis sa mga bangkay. Kung iisipin mo ito sa ganitong paraan, ang isang maliit na underworld team ay halos hindi na mahubog. Gayunpaman, medyo nalungkot pa rin si Hong Dali, dapat sabihin na siya ay talagang isang tao na alinman ay walang ginawa kundi ituloy ang pagiging perpekto hanggat maaari, kaya sa daan ay inayos niya ang 3 lalaking alipors na bumili ng 50 palakol at ibinalik ang mga ito sa kotse. At pagkatapos ay pinangalanan ang kanyang koponan na Axe Gang. Sayang naman at walang Star Master dito sa mundo. Kung i-film natin ang Kung Fu, hindi na kailangang muling kunan ang mga eksena ng Axe Gang. Hindi nagtagal ay nakarating na kami sa North Third Ring Road. Kinuha ni Wang Mingyo ang mapa at sinabing, isa-isa nating linisin ito mula kanluran hanggang silangan. Para bigyan sila ng oras para makapaghanda. Tumingin si Hong Dali at nakita niya na ang nasa kanluran ay isang bar. Ang 5 bar ni Yao Tianhao ay hindi malapit sa isa't isa, at ang lokasyon ay medyo maganda.
Ang pag-atake sa carpet ay isang magandang ideya. Sa oras na ito, sinagot ni Hai Qingtian ang telepono at sinabing, narito rin ang mga tao ng aming amo na si Jin, hindi kalayuan sa pintuan ng bar. Master Dali, tingnan mo. Ang bawat tao ay may palakol, hinawakan ito ni Hong Dali. Hinawakan ang ulo ng maliit na tigre na si Gundam sa kanyang mga bisig, ang ating operasyon ay tatawaging codename na Axe Gang. Fair na. Kaya't ang tatlong lalaki ay bumaba sa sasakyan dala ang 50 palakol at ibinigay kay Boss Jin San Quan. Lahat ng tumulong ay binigyan ng isang dakot. Talagang napakaraming tao na na-withdraw ang kanilang buwan ng mga tiket kahapon. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hindi masyadong kahanga-hanga ang plot nitong 2 araw, alam ko talaga ito. Ang karakter na si Ling Mufeng ay isang napakahalagang pangunahing tauhan sa huling yugto. As a spoiler, kamag-anak niya si Jian Laimei, hehe. Ngunit ang problema ay ang karakter mismo ay mahirap isulat, kasama ang presyon ng pangkalahatang listahan ay mataas, at ang mga buwan ng tiket ay hindi madaling makuha sa pangalawang pag-update. Gaya ng inaasahan, natigilan ako. 2 buong araw akong nakaupo sa harap ng computer. Sa loob ng 1 oras, walang nakasulat ni isang salita. Tingnan natin ang buwan ng listahan ng boto ng dating tigre at ang likurang lobo. Ako ay nalulumbay. Mababaliw na ako. Hinawi ko ang aking buhok sa isang dakot. Nag-aapoy ang labi ko kagabi, at naluluha ako. Kaya eto, kasabay ng pagpahid ng luha ko, nakikiusap ako sa 70,000 makapangyarihang tao, may monthly ticket pa ba kayo? Mangyaring bigyan ako ng iyong buwan ng mga boto upang suportahan ang aking nakababatang kapatid. Basta malaki ang monthly ticket, good mood kami ni Kuya kapag nagko-coding. Kung maganda ang mood ko at may sapat na inspirasyon, mabilis akong makakapag-code. Mas nakakatuwa pa ang sumabog ng ganito. Pagdating namin sa lugar, sa pintuan, nag-utos si Hai Qingtian, ang dog-headed strategist, hatiin muli ang trabaho. Pagpasok namin, kukunin niyang Master Dali si Miss Muzin upang maging responsable sa cheerleading at sumigaw ng mga slogan, 3 master ang mananagot sa pakikipaglaban, at 3 master ang mananagot sa pakikipaglaban. Ang lalaki ay nasa loob niya na nang-iistok ng mga tao. Lahat ay lumalampas sa kanya, mas gugustuhin kong pumatay ng 1,000 tao nang hindi sinasadya kaysa hayaan ang isa na makatakas. Ang diskarte na ito ay napakabisyo, ngunit gusto ko ito. Tumango si Hong Dali bilang pagsang-ayon, ngunit hindi nakalimutang idagdag, siya nga pala, Zengsen, aayusin mo ang isang babaeng dogleg na magbabantay sa pintuan at bantayan ang mga pulis, kung hindi, hindi ito maganda kapag pumasok ka sa istasyon. Tumango si Tang Moxon at ngiting sumang-ayon, okay, walang problema. Pagkapasok, tumingin si Mu Zhixiao sa madilim na ilaw sa loob ng bahay, kumunot ang noo at sinabing, linisin muna ang lugar, kung hindi, napakaraming tao ang walang magawa. Diretsyong umakyat si Hong Dali sa entablado, hawak ang palakol sa kanyang kamay. I chop one on the mixer, Axe Gang nililimos ang lugar, kung ayaw mong mamatay, lumabas ka. Si Tang Moxon ay nagdala ng 4 na babaeng dogleg, ang isa ay nanatili sa labas bilang isang gwardya, hinawakan si Mike at sabay-sabay na sumigaw, Axe Gang. Axe Gang. Ang cheerleading team na ito ay sapat na. Para sa gayong grupo ng mga tao, si Tang Moxon at ang 4 na babaeng natalo ay mukhang mabuti. Ang mga tao sa ibaba ay hindi sigurado kung ano ang nangyayari. Ang ilan ay sumigaw ng malakas nang makita ang palakol, at ang ilan ay nag-isip na ito ay isang bagong palabas na inayos ng bar at nagsimulang gumawa ng mga ingay. Palakpakan syempre, subukang tumabi para maiwasan ang aksidenteng pinsala. Madalas na nangyayari ang mga away ng grupo sa mga lugar tulad ng mga bar. Ang mga matatalino ang unang tatayo sa dingding. Sa pangkalahatan, walang sinuman ang maaaring gumawa ng inisyatiba upang saktan sila, at ang natitira ay oras na upang panuurin ang palabas. Sa oras na ito, nagsisimula ng lumabas ang mga tao mula sa magkabilang panig ng entablado upang panuurin ang palabas. Inihagis ng waiter ang mga plato at lahat ay lumipat patungo sa Hong Dali. Natural, ang waiter ay kailangang maging isang bisitang thug para sa negosyong binuksan. Maraming natutunan si Mu Zhixiao mula sa pagsasanay kasama si Mr. Lao Wang sa nakalipas na 2 araw. Siya ay palaging isang walang awa na tao. Inukupa niya ang makapangyarihang taas at ginamit ang kanyang mga kamao para patumbahin ang mga tulisang gumagapang patungo sa entablado. Sumisigaw at sumisigaw ang lalaki habang tinatamaan siya sa bibig. Naramdaman ni Hong Dali na anyway, walang Bruce Lee sa mundong ito, kaya isang magandang pagpipilian na hilingin na lang kay Lao Xiao na gumanap ng isang papel sa Fist of Fury, o isang katulad nito. Si Ginoong Lao Wang ay kilala bilang Flying Condor, at ang kanyang mga kasanayan sa Qinggang ay hindi limitado. Gumagala siya na parang loach sa karamihan, hawak ang kanyang baba, sinisipa ang kanyang mga buto sa balakang. Lumaban siya ng 300 rounds nang walang humahawak sa kanyang buhok, ngunit sa isang kisap mata ay nakahiga na siya sa tabi niya. Isang lugar. Si Wang Minggayo ay isang retiradong sundalo ng espesyal na puwersa mula sa hukbo. Ang kanyang mga pag-atake ay mapagpasyahan at mabangis, at siya ay dalubhasa sa pag-atake sa mga pangunahing bahagi na hindi nakamamatay.
Dapat mayroong hindi bababa sa 10 thugs na ang kanilang mga kamay ay nakatikip sa kanilang mga pandya saan man sila magpunta. Sa sandaling kumilos ang 3 taong ito, ang iba ay sunod-sunod na nahulog, at least karamihan sa mga tao sa bar ay sumugod sa kanila. Siyempre, may mga isda pa rin na nahuhulog sa bitag. Paminsan-minsan, dumarating ang mga tao patungo sa Hongdali. 3 lalaking nakadogleg na may hawak na palakol ang sinubukang pigilan ang isang tao ngunit pinigilan sila ni Hongdali. Ang sitwasyong ito ay talagang madaling lutisin. Hongdali lang isang lalaki ang naglabas ng isang stack ng $100 na perang papel mula sa kanyang bulsa at sinabing, maging nakababata kong kapatid, at ang 10,000 yuan na ito ay sa iyo. Kung gusto mong kalabanin siya ni Hongdali, medyo tamad si Hongdali, at hindi niya kayang talunin. Ngunit hindi iniisip ni Hongdali ang paggamit ng RMB para sampilan ang mga tao sa mukha. May kasabihan na maganda ang takbo, hindi ang hindi mo kayang magtaksil, hindi sapat ang bigat ng pagtataksil. Sa anumang kaso, ang 10,000 yuan ay talagang hindi isang maliit na halaga. Ang lalaki ay sumulyap kay Hongdali nang may kainahinala, pagkatapos ay tumalikod, at binigyan ng isang dating kasama sa tabi niya ng isang bote ng alak at pagkatapos ay ang lalaki ay nakuhanan ng larawan na nagbibigay ng isang bote ng alak. Sa sandaling siya ay bumagsak, ang kaawa-awang lalaki ay tumingin kay Hongdali ng masama, at ang kanyang bibig ay tila gumagalaw. Malamang ay tinatanong niya si Hongdali kung bakit pera lang ang binigay niya sa lalaki at hindi ang sarili niya. Dahil dito nakonsensya si Hongdali, kaya desidido siyang kumilos. Dagdag pa niya, okay lang, bibigyan kita ng 5,000. Pagkatapos ay sumilay ang isang masayang ngiti sa sulok ng bibig ng nahulog na lalaki. Biglang nangyari ang labanan, at syempre mabilis itong natapos. Naglaan ng oras si Hongdali upang tumingin sa paligid. Talaga, lahat ng mga taong umiinom sa oras na ito ay tumakas. Mahigit kalahati ng mga tulisan na nanunood sa eksena ay nahulog din. Ang iba ay hindi na nang ahas na lumapit pa. At saka, nandoon si Boss Jean. Ang malaking grupo ng mga miyembro ng San Juan Gang na ipinadala ay armado ng mga palakol. Ang sitwasyon ay nasa ilalim ng kadalian, at pagkatapos ng isa pang 3 minuto, ang labanan ay ganap na natapos. Tahimik na bumaba ng stage si Hongdali, kinuha ang isang gun na may dugo sa ulo, at nagtanong, nasaan ang amo mong si Yao Tianhao? Natatakot na sinabi ng gun, siya. Hindi siya pumupunta sa aming lugar. Nagtanong muli si Hongdali, nga pala, may gusto akong itanong sa iyo. Kilala mo ba ang boss ng cabinet mo? Narinig mo na ba siya? Sabi ng thug na may halong takot. Kuya, pumunta ka dito para manggulo para lang mahanap siya. Masasabi mo yan. Tumango si Hongdali, mangyaring magbigay ng ilang impormasyon upang hindi ka magdusa. Kuya, hindi ko talaga alam kung paano ko siya guluhin. Kayo na. Sinabi ng thug na labis siyang naagrabyado, narinig ko ang tungkol sa boss, ngunit siya ay isang minor de edad na manlalaro sa aming asosasyon. Halos hindi niya makausap ang amo. Kung gusto mo siyang hanapin, tawagan mo lang siya. Hindi na kailangang sumabak sa ganoong kalaking labanan. Nabasag yata ang kabinet ngayong gabi. Ngunit naisip ni Hongdali na ito ay maituturing lamang na malas para sa kanila, na nangangahulugan na ang sunog sa gate ng lungsod ay makakaapekto kay Chiyo, kaya ngumiti si Hongdali at tinapik siya. Balikat ng tulisan, kuya, may pag-usapan tayo ngayon, ano sa palagay mo? Biglang naging palakaibigan si Hongdali. Halos asar na sa takot ang astig. Sa pangkalahatan, mas maganda ang ekspresyon sa mukha ng manlalaro, mas magiging masama ang susunod na paraan. Siya takot na ang kanyang mukha ay natatakpan ng malamig na pawis, at nanginginig niyang sinabi, kuya, ikaw, sabihin mo na. Paano kung kasama mo ako mula ngayon? Hongdali ang pangalan ko. Siguro kung narinig mo na ito. Naglabas si Hongdali ng sigarilyo na inihanda ni Hai Qingtian habang nasa daan at inilagay ito sa kanyang bibig. Sa oras na ito, isang lalaki sa likod niya ang kumuha ng $100 na perang papel at sinindihan ito, at humakbang pasulong, young master, please. $100 na perang papel. Sa pagsindi ng kanilang mga sigarilyo, ang mga tulisan ay hindi pa nakakita ng ganoong poster, at agad silang lumuhad sa lupa, lumuhad para sa tiyuhin. Mukhang maganda talaga ang momentum. Si Hongdali ay nasiyahan sa epekto, tingnan mo, bigyan mo ako ng 2 para sa bawat tao. Libo. Agad namang lumapit ang lalaking dogleg para bilangin ang pera gamit ang money counter. Ang tunog ng pa ay patuloy na tumutunog, at ang bawat tao ay nahahati sa 2,000. Walang sabi-sabi, lahat ng miyembro ng Zhongyuan Cabinet Society ay nagrebelde, Master Dali, ikaw na ang magiging boss namin mula ngayon. Sinabi mo sa amin na pumunta sa silangan, ngunit hindi kami nang ahas na pumunta sa kanluran. Sinabi mo sa amin na manghuli ng mga aso, ngunit hindi kami manggahas na manghuli ng manok. Kung tutusin, hindi naman tanga ang mga thug na ito. Mula nang malaman nilang ito ang super alibughang anak ng pamilya Hong, agad silang nagrebelde ng walang anumang pressure. Ang reputasyon ni Hongdali, ang sobrang alibughang anak, ay kilala sa buong mundo, at ang pakikasama sa kanya ay tiyak na magpapasikat sa iyo. Si Hongdali, isang thug na may mahusay na paningin, ay nagpahayag ng malaking kasiyahan at nagsabi, sa kasong ito, ikaw ay magiging mga miyembro ng aking Axgang mula ngayon.
Lahat ay sumigaw, lahat ay gagawin ayon sa utos ni Master Dali. Madaling ay recruit ang mababang antas na mga gangster na ito. Siyempre, gusto niyang hampasin habang mainit ang plancha, kaya nagtanong muli si Hong Dali, nasaan si Yao Tianhao? Boss Yao. Ay hindi, si Yao Tianhao ay karaniwang naglalaro ng mahjong sa mga basement ng dalawang nightclub na iyon. Rebellion means complete rebellion, thugs ang orihinal na may-ari ay hindi nag-atubili ng ibenta ito. Inilabas ni Wang Mingguo ang mapa, tingnan natin kung saan tayo susunod. Well, Marriott Nightclub, tama. Sinabi ni Tang Moxon, kung ganito ang kaso, hindi na natin kailangang pumunta sa mga bar na iyon, di ba? Sinabi ni Mu Zhixiao na may malungkot na mukha, hindi pa sapat ang natalo ko. Sinipa siya ni Boss Lao Wang at sinabing, adik ka ba sa pambubugbog? Sa oras na ito, ang suwail na tulisan ay tumingin kay Hong Dali ng may pagtataka, at pinandilatan sila ni Hong Dali at sinabing, ano ang tinitingnan ninyo? Bilasan mo at tawagan si Yao Tianhao at hilingin sa kanya na hugasan ang kanyang leeg at hintayin tayo. Hahanapin natin siya. Kaagad. Agad na nagsimulang tumawag ang thug kay Hai Qingtian ng dahan-daang sinabi mula sa gilid, naisip ko lang. Ang taong ito na si Yao Tianhao ay malamang na naghihintay na makistumo siyang lupigin kaagad. Na nagsimulang tumawag ang thug kay Hai Qingtian ng dahan-daang sinabi mula sa gilid, naisip ko lang. Ang taong ito na si Yao Tianhao ay malamang na naghihintay na makipagkita sa amin sa Wanhao, ngunit kung gusto mo siyang lupigin kaagad, Master Dali, pinakamahusay na hintayin siyang tipunin ang lahat. Tapos pupunta tayo mamaya. Tanong ni Hong Dali. Well, tumingin si Hai Qingtian sa mapa, 10 minuto, naniniwala akong dapat na tipunin ng taong ito ang lahat ng tao. Okay, tumingin si Hong Dali sa oras, eksaktong alas 8 na ngayon, oh, may asterisk sayang naman at nakikipag-away ako dito kapag malapit nang magsimula ang seremonya. Sayang lang daw, pero hindi naman siya nagmamadali, kung ganoon, alas 8 Gs tayo pumunta sa Marriott Nightclub para manggulo. Kung ikukumpara sa pagbibigay ng mga regalo, halatang mas masaya ang gumawa ng gulo. Feng Yuan Lake, sa Golden Yangtze River Cruise Ship. Si Myung Shin, na walang kapantay na gwapo at hindi mapigil ang gwapo, ay nakaupo sa sofa na nakangiti. Sa paligid niya, isang grupo ng mga nahuhumaling na bata, nasa katanghaliang gulang at matatandang babae ang palihim na sumulyap sa kanya paminsan-minsan. Syempre, walang ibibigay sa kanila si Myung Shin. Tumugon. Bilang pinakamatandang young master ng pamilyang Liu, ang relasyon ni Liu Mengzhen sa Hong family ni Hong Dali ay hindi masyadong palakaibigan dahil sa background ng pamilya, pero at least hindi pa sila lantarang naghihiwalay sa isa't isa. Ayaw ipagbili ni Liu Yewei ang reputasyon ni Hong Weiguo, ngunit wala siyang magagawang napakahusay, kaya natural na si Liu Mengzhen, ang pinakamatandang young master, ang pinakamahusay na kandidato para pumunta at bisitahin. Sa oras na ito, ang kanyang mga mata ay mausisa na nakatingin sa isang binata sa lugar, at naisip niya sa kanyang sarili, bakit nandito ang lalaking ito? Siya. Sa bibig ni Liu Mengzhen ay mga unang bahagi ng 20s, na may maikling buhok, manipis na katawan, at tansong kutis. Ang mga tampok ng mukha ay malinaw at malalim, tulad ng mga eskultura ng Greek, at ang madilim at malalim na nagyayalong mga mata ay mukhang walang malasakit at masama. Ang kanyang three-dimensional na facial features ay kasing gwapo ng kutsilyo, at may walang pakialam ng ngiti sa kanyang masamang mukha. Medyo masalimuot ang ugali na lumalabas sa kanya, parang pinaghalong iba't ibang ugali, pero sa kabaitan at kagwapuhan, nandoon din ang kakaibang etherealness at kagwapuhan niya. Ang taong ito na binibigyang pansin ni Liu Mengzhen ay walang iba kundi ang isa sa mga batang bayani ng kaharian ng langit, si Liang Yifeng, na kasing tanyag ni Liu Mengzhen, Mu Zhixiao at Hong Dali. Naniniwala si Dongming kay Zhixiao, at na ni Feng Beidali. Ngayon ang apat na bayani ng bansa ay sa wakas ay nagsama-sama. End of this chapter. Pahingi naman ng like, share at subscribe mo na rin para updated ka sa susunod na kabanata. Salamat.